Hindi ka naman nagdala ng apelyido ng alon sa'yo, Hiraya. Ang tanging nagawa mo lang ay magdalang tagapagmana, ngunit hindi mo kayang panindigan kahit yon. Ang boses ni Doña Marikit ay tila yelo malamig pantay walang emotion. Hindi ito sigaw, hindi ito pagalit na pananalita. Ngunit ang bawat salita ay bumabalot sa akin na parang tinik na pumapasok sa bawat ugat ng katawan ko. Nanigas ako. Ang kamay kong may hawak na baso ng tubig ay nanginig halos mabitawan ko ito. Ang mga daliri ko ay kumapit ng mahigpit sa lalamigin kong palad ang mga kuko ay parang gustong tumagos sa balat. Sinubukan kong magsalita ngunit walang lumabas na kahit isang kataga. Para akong may malaking bato na nakabara sa lalamunan ko. Ang monitor ng tibok ng puso ng sanggol sa tabi ko ay patuloy na tumutunog beep beep beep, isang regular na ritmo na siyang tanging nagpapaalala sa akin na huminga pa rin ako. Sa labas ng bintana ang sikat ng araw ay sumasala sa puting kurtina ng aking pribadong silid sa ikapitong palapag. Isang umaga na dapat sana'y payapa. Isang umaga na inakala kong magiging isa lamang ordinaryong araw ng aking pagpapahinga. Ngunit narito ako nakaharap sa babaeng hindi ko matatawag na mom kahit anong pilit ko. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko pawang automatiko, hindi ko namalayan at hinawakan ang singsing sa aking daliri. Ang singsing na ibinigay sa akin ni Isagani noong ikasal kami. Ang singsing na isinusuot ko araw-araw kahit na alam kong hindi ako tanggap ng pamilyang ito. Pinaikot ko ito nang pinaikot parang naghahanap ng lakas sa alaala ng isang masayang nakaraan. 2 taon. 2 taon kong tiniis ang lahat para sa pamilyang ito. Noong nagkasakit si Doña Marikit, noong nakaraang taon, isang mild stroke na nag-iwan sa kanya ng bahagyang panghihina sa kaliwang bahagi ng katawan, ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagpuyat sa ospital. Ako ang sumalo sa lahat ng pagod habang ang mga anak niya ay abala sa kani-kanilang trabaho. Tinis ko ang mga masasakit na salita niya, ang mga pasaring, ang mga tingin na puno ng pagmamaliit, lahat ng iyon tiniis ko dahil mahal ko si Isagani. Nang mamatay ang aming ama, ang ama ni Isagani, ako ang gumamit ng sarili kong ipon para sa mga gastusin sa lamay at libing. Hindi ako nagreklamo kahit na alam kong ang perang iyon ay para sa aking pangarap na magtayo ng maliit na negosyo. Sinabi ko sa sarili ko, pamilya ko na rin sila. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. 2 taon kong tiniis na tawagin akong babaeng walang pinag-aralan dahil hindi ako galing sa mayamang pamilya. 2 taon kong tiniis na maging invisible sa mga handaan ng mga alon. 2 taon kong tiniis na makitang mas pinapahalagahan nila ang opinyon ng mga katulong kaysa sa akin. Ngunit ngayon sinasabi ng babaeng ito na wala akong nagawa para sa pamilyang ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Napatingin ako kay Doña Marikit. Nakaupo siya sa armchair sa tapat ng higaan ko, ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang kandungan. Nakangiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagdadala ng init. Isa itong ngiti ng isang taong alam na hawak nito ang lahat ng kapangyarihan. Ang pamangkin kong si Bianca ay darating mamayang tanghali mula sa Amerika. Patuloy niya, ang boses ay parang honey na may halong lason. Kailangan niya ng magandang silid para makapagpahinga. Ikaw naman, bakit mo kailangan ang pinakamagandang silid dito? Sapat na sayo ang ordinaryong kwarto. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang monitor ay nagsimulang tumunog ng mas mabilis. Mom, naiintindihan ko po na mahalaga sa inyo ang pamangkin ninyo. Sinimulan kong sabihin, ang boses ko ay nanginginig. Ngunit sinabi po ng doktor ko na kailangan kong manatili sa isang kalmadong kapaligiran dahil sa aking kondisyon. Mataas po ang blood pressure ko at putol ni Doña Marikit, ang kanyang kilay ay nagtaas. Masyado ka na bang pino para sa ordinaryong silid? Tandaan mo, Hiraya, hindi ka lumaki sa karangyaan. Sanay ka naman sa simpleng pamumuhay, hindi ba? Ang mga salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Mom, hindi po ito tungkol sa karangyaan. Pagpilit kong sabi, ang aking mga kamay ay nanginginig na. Ito po ay tungkol sa kaligtasan ng sanggol ko, ang sanggol ninyo. Sandaling nagliwanag ang mga mata ni Doña Marikit, ngunit hindi ito ang liwanag ng pagmamahal. Isa itong kalkuladong kislap. Ang sanggol, anya, ang boses ay bahagyang bumaba. Yan nga ang isa pang problema. Hindi mo man lang kayang protektahan ang tagapagmana ng pamilyang ito. Tingnan mo ang sarili mo, mahina, maputla, halos hindi na makabangon sa higaan. Paano mo mapoprotektahan ang anak ng aking anak kung hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili? Bago ko pa man maipagtanggol ang aking sarili, bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Christina, si Chris, ang ulo ng mga nurse sa maternity ward.
Nakasuot siya ng kanyang puting uniforme, ang kanyang muka ay seryoso. Donya't sabi ni Chris, ang boses ay professional ngunit may bahid ng pag-aalala. Na-i-reserve na po ang room 702 para sa inyong pamangkin. Kailangan lang po nating ilipat si Mrs. Alon sa room 405. Room 405. Ang silid na iyon ay nasa tapat ng basurahan ng ospital. Ang silid na iyon ay walang bintana, walang maayos na bentilasyon, at madalas ay may hindi ka nais-nais na amoy. Gusto kong makita ang doktor ko, sabi ko, ang boses ko ay pumapalag. Gusto kong marinig sa kanya kung ligtas bang ilipat ako. Ang doktor mo ay darating sa loob ng 30 minuto. Sabi ni Doña Mariket, ang kanyang kamay ay kumalikot sa kanyang kwintas, isang ugali na alam kong tanda ng kanyang pagkainip. Ngunit hindi na natin kailangang hintayin iyon. Pirmahan mo na lang ang mga papeles na ito at aayusin na natin ang lahat. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang folder na may tatak ng Pamilya Alon. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng aking higaan. Ano po iyan? Tanong ko, ang aking boses ay halos pabulong. Ang mga papeles para sa paglipat ng silid. Sagot niya, ang kanyang boses ay matamis. Pirmahan mo lang at tapos na ang lahat. Ngunit may kung anong mali. May kung anong hindi tama sa paraan ng pagkakalagay ng kanyang mga kamay sa mesa. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig, isang senyales na alam kong hindi ko napapansin noon, ngunit ngayon ay malinaw na malinaw. Biglang nag-vibrate ang aking telepono sa mesa. Sumulyap ako, isang mensahe mula kay Isagani. Pasensya na, may meeting ako. Sige na, intindihin mo naman si Mama. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang dapat sana ay magbibigay sa akin ng lakas, ay parang punyal na dumurog sa aking puso. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Ngunit ang kanyang kawalan ng kamalayan ay isa ring uri ng pagtataksil, ang pagtataksil ng isang taong mas pinipiling maging bulag sa katotohanan. Pirmahan mo na, Hiraya. Ang boses ni Doña Marikit ay muling nagsalita, ang pasensya ay nauubos. Hindi tayo maghapon dito, may mga bagay akong kailangang asikasuhin. Tiningnan ko ang mga papeles. Ang mga salita ay malabo sa aking paningin, ang aking mga mata ay puno ng mga luha na hindi ko kayang pigilan. Hindi ko nabasa ang bawat linya. Hindi ko nakita ang mga salitang pag-aalis ng karapatan sa mana. Ang tanging nakita ko ay ang mga kamay ko na nanginginig habang inaabot ang panulat. Ngunit ang panulat na iyon ay hindi gumana. Natuyo ang tinta. Sabi ni Doña Marikit, ang kanyang boses ay may bahid ng kasiyahan. Gamitin mo na lang ito. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang panulat na kulay ginto. Maingat niyang inilapag ito sa harapan ko. Sa gilid nito may nakaukit na maliliit na letra sa tagapagmana ng salinlahi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay tila may kakaibang bigat. Ngunit sa aking kalagayan, sa aking pagod, sa aking sakit, sa aking pusong durog na durog, hindi ko na kayang mag-isip ng malinaw. Kinuha ko ang panulat. Pumirma ako. Ang tunog ng panulat sa papel ay tila ang huling piraso ng aking pagkatao na gumuho. Magaling, sabi ni Doña Marikit, ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga papeles at inilagay sa kanyang bag. Ngayon maaari ka nang maghanda para sa paglipat. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay nanghihina, ngunit pinilit kong tumayo ng tuwid. Hindi ko hahayaang makita niya ang aking kahinaan, hindi na. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay parang may dalang toneladang bigat. Hindi ako lumingon kay Doña Marikit. Hindi ko kayang harapin ang kanyang muka, ang muka ng isang babaeng tumingin sa akin na parang basura. Binuksan ko ang pinto. At doon sa kabilang dulo ng pinto, nakatayo si Isagani. Nanigas ako. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, mga mata na puno ng pagkakasala, ng takot, ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nakatayo siya roon sa labas ng pinto, parang estatwa. Naririnig niya ba ang lahat? Gaano na siya katagal nakatayo doon? Gani. Ang boses ko ay halos pabulong, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Gani, pinirmahan ko na. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Tiningnan ko siya, ang lalaking pinili kong pakasalan, ang lalaking sinabi kong mamahalin ko habang buhay. At sa sandaling iyon, nakita ko ang katotohanan. Hindi niya ako poprotektahan. Hindi niya kailanman poprotektahan ako. Dumaan ako sa kanya, ang aking balikat ay halos sumagi sa kanya. Hindi niya sinubukang pigilan ako. Hindi niya sinubukang tawagin ang pangalan ko. Naglakad ako patungo sa dulo ng koridor, ang aking mga paa ay tila may sariling isip.
Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang tanging alam ko, ang tanging bagay na malinaw sa aking isipan, ay ang imahe ng panulat na kulay ginto na may nakaukit na mga salitang sa tagapagmana ng salin lahi. At ang pakiramdam na may isang bagay na napakahalaga ang nawala sa akin, hindi lamang ngayon, ngunit sa sandaling iyon na pumirma ako. Ang Harden and Hospital ay tahimik. Ang mga dahon ng acacia ay marahang sumasayaw sa hangin ngunit hindi ko ito napapansin. Nakaupo ako sa malamig na sementong upuan, ang mga kamay ko ay nakakapit sa aking tiyan. Parang hinahanap ko ang tanging bagay na natitira pang totoo sa buhay ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo doon. Ang mga luha ay natuyo na sa aking mga pisngi, ngunit ang sakit ay nanatili, isang sakit na hindi ko kayang ilarawan, isang sakit na tila lumalamon sa bawat bahagi ng aking pagkatao. At saka ko ito naramdaman, isang paggalaw, isang mahinang pagtulak mula sa loob. Napahinto ang aking paghinga. Ang aking mga kamay ay nanigas sa aking tiyan naghihintay, at saka ito muling dumating. Isang malakas na sipa, mas malakas kaysa sa mga nauna. Parang ang aking anak ay sumisigaw, parang ang aking anak ay nagprotesta sa lahat ng nangyari. Pasensya na, pabulong kong sabi, ang aking boses ay paos. Pasensya na anak, hindi kita kayang ipagtanggol. Hindi ko kayang ipagtanggol kahit ang sarili ko. Ang mga luha ay muling bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito hindi ko na ito pinigilan. Hinaplos ko ang aking tiyan, ang bawat hagod ay sinasabayan ng pagpintig ng aking puso. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, pinayagan ko ang aking sarili na umiyak ng walang pigil. Isang malakas na sipano, nanigas ako sa boses na iyon. Dahan-dahan akong lumingon. Si Dr. Lakan Agbayani ay nakatayo sa tabi ng upuan, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang puting blouse. Hindi siya nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay may init na hindi ko inaasahan. Ganoon din ang anak ng iyong ina, patuloy niya dahan-dahang umupo sa tabi ko. Noong buntis siya sa iyo, lagi niyang sinasabi na parang may maliit na mandirigma sa loob ng kanyang sinapupunan. Buhay kapul apta. Ang pagbanggit sa aking ina ay parang isang kutsilyo na dumampi sa isang sugat na hindi pa naghihilom. Dr. Lakan, hindi ko po kaya. Hindi mo pa ako hinayaang magsalita, Hiraya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na hindi ko maipaliwanag. Alam mo ba kung bakit ako nandito sa ospital na ito? Bakit ako nag-apply bilang direktor ng Liwaling Medica, kahit na marami akong ibang oportunidad? Umiling ako, ang aking mga luha ay patuloy na umaagos dahil sa iyong ina. Tumingin siya sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang bagay na hindi ko nakikita. Noong ako ay bata pang doktor, walang naniniwala sa akin. Walang tumingin sa akin bilang isang doktor, tanging isang Indio na may pangarap na imposible. Ngunit ang iyong ina, nakita niya ako. Hindi ang aking pangalan, hindi ang aking apelyido, kundi ang aking puso. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Ang aking mga kamay ay humigpit sa aking tiyan, hinahanap ang init ng aking anak. Ang iyong ina, kahit na nasa bingit na ng kamatayan, hindi kailanman yumuko sa sinuman. Itinuro niya sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pangalan, nasa puso. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matalim ngunit puno ng awa. Ngunit ikaw, Hiraya, bakit mo hinahayaan ang mga taong iyon na diktahan ang iyong halaga? Dr. Lakan, hindi ninyo po naiintindihan. Ang aking boses ay nanginginig. Ang pamilyang iyon, may hawak silang kapangyarihan na hindi ko kayang labanan. Ang biyenan mo ay isang babaeng natatakot. Ang kanyang mga salita ay pumutol sa akin. Natatakot na mawala ang kontrol. Natatakot na may isang taong mas matalino, mas karapat-dapat. Natatakot na ang kanyang imperyo ay gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay puno ng pagkalito. Paano ninyo po nalaman? Hiraya, hindi ako nagkataon na narito. Ang kanyang boses ay naging mas mababa. Matagal ko nang sinusubaybayan ang pamilyang Alon. Alam ko ang mga utang na nakatago sa kanilang mga libro. Alam ko ang mga kasinungalingan na itinatago nila sa publiko. At alam ko kung sino ka talaga. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang Kufiwa Foundation. Ang mga salita ay tila may sariling buhay sa hangin. Ang organisasyon na nagtataguyod ng mga programang pangkalusugan sa buong bansa. Ang organisasyon na ang pangalan ay hindi lumalabas sa mga balita, ngunit ang mga desisyon nito ay humuhubog sa patakaran ng mga ospital sa Pilipinas. Nanigas ako.
Paano ninyo po nalaman? Dahil ang iyong ina ang nagturo sa akin ng lahat. Ang kanyang ngiti ay malungkot. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nangangailangan ng atensyon. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik, ngunit ang mga epekto nito ay nararamdaman ng lahat. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi ko po kaya mo Hiraya. Ang kanyang boses ay matatag. Ngunit hindi mo ito magagawa kung tatakbo ka palayo. Hindi mo ito magagawa kung hahayaan mong lamunin ka ng iyong takot. Hindi ko po kayang harapin sila, Pabulong kong sabi. Hindi ko po kayang harapin ang babaeng iyon. Hindi mo kailangang harapin siya mag-isa. Tumayo siya, ang kanyang anino ay bumagsak sa akin. Ngunit kailangan mong magdesisyon, Hiraya. Kailangan mong piliin kung ano ang mas mahalaga, ang iyong takot o ang iyong anak. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malalim. Ang aking mga kamay ay napunta sa aking tiyan, nararamdaman ang banayad na paggalaw ng aking anak. Pag-isipan mo, sabi ni Dr. Lacan, ang kanyang boses ay nagiging mas malambot. Ngunit huwag mong hayaang lumipas ang oras. Ang bawat minutong iyong inaksaya sa pagtakas ay isang minutong nawawala sa iyong anak. Umalis siya, ang kanyang mga hakbang ay tila may layunin. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin na parang isang apoy na ayaw mamatay. Umupo ako doon, ang aking mga kamay ay nasa aking tiyan, ang aking puso ay puno ng kalituhan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko, ang tanging bagay na malinaw sa akin ay ang pakiramdam ng aking anak na sumisipa, na parang nagsasabi sa akin na huwag sumuko. Ngunit paano ko ba ito gagawin? Paano ko ba haharapin ang isang babaeng may kapangyarihang durugin ang sinuman? Sa kabilang bahagi ng ospital, sa loob ng silid na aking iniwan ang katahimikan, ay nabasag ng isang matalim na boses. Ano ang sinabi mo? Si Isagani ay nakatayo sa harap ng kanyang ina, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas sa kanyang ina. Sinabi ko, hindi mo dapat ginawa iyon. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi mo dapat pinilit si Hiraya na pumirma ng mga papeles na iyon. Si Doña Mariket ay dahan-dahang tumalikod mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay malamig. May lakas ng loob ka na palang magsalita ng ganyan sa akin, Isagani. Anong nangyari? Nagising ka ba sa katotohanan? Nanay, hindi ko maintindihan. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Ako ang nagpalaki sa'yo. Ang boses ni Doña Mariket ay matamis, ngunit may lason sa bawat salita. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. Ngayon ipagpapalit mo ako sa isang babaeng hindi naman natin kalahi. Hindi siya babaeng hindi natin kalahi. Sagot ni Isagani, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Siya ang asawa ko. Siya ang ina ng iyong apo. Ang iyong anak ay magiging alon. Ang boses ni Doña Mariket ay naging matigas, at bilang isang alon kailangan niyang malaman kung sino ang namamahala. Kailangan niyang malaman na ang kanyang lola ang may hawak ng susi sa kanyang kinabukasan. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Isagani ay puno ng takot. Ang mga papeles na pinirmahan niya, ang ngiti ni Doña Mariket ay malamig. Hindi iyon simpleng transfer papers. Iyon ay isang dokumento na nag-aalis sa iyong anak ng karapatang magmana ng anumang bahagi ng Salinlahi Corporation. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para kay Isagani. Anong sinabi mo? Nagulat ka ba? Ang boses ni Doña Mariket ay puno ng kasiyahan. Akala mo ba'y hahayaan kong sirain ng babaeng iyon ang lahat ng itinayo ko? Ang Salinlahi Corporation ay hindi lamang isang negosyo, ito ay isang imperyo. At ang imperyong ito ay hindi mapupunta sa isang batang isinilang ng isang babaeng walang dugong alon. Nanay, paano mo nagawa ito? Ang boses ni Isagani ay pumutok. Paano mo nagawang saktan ang sarili mong apo? Hindi ko sinasaktan ang aking apo, malamig na sagot ni Doña Mariket. Pinoprotektahan ko siya. Pinoprotektahan ko siya mula sa mga pagkakamali ng kanyang ina. Pinoprotektahan ko siya mula sa isang babaeng hindi marunong kumilala ng kanyang lugar. Ang kanyang lugar. Ang boses ni Isagani ay naging pause. Ang kanyang lugar ay sa tabi ko. Ang kanyang lugar ay sa puso ng pamilyang ito. Ang pamilyang ito. Ang tawa ni Doña Mariket ay matalim. Isagani, ang pamilyang ito ay hindi kasya sa isang babaeng may dugong hindi natin kilala. Ang pamilyang ito ay itinayo sa dugo ng mga alon.
At ang dugong iyon ay hindi madudumihan ng isang babaeng hindi marunong yumuko. Nanay, hindi ko kayang panindigan ito. Ang boses ni Isagani ay nanginginig. Hindi ko kayang hayaan mong saktan mo siya. Ano ang gagawin mo? Ang boses ni Doña Marikit ay naging malamig na parang yelo. Lalabanan mo ba ako, Isagani? Tingnan mo ang iyong sarili. Tingnan mo ang iyong mga kamay nanginginig. Tingnan mo ang iyong mga mata puno ng takot. Hindi mo kayang labanan ako. Hindi mo kailanman kaya. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumama kay Isagani na parang mga punyal. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga balikat ay yumuko. Tingnan mo, itong boses ni Doña Marikit ay naging mas malambot, ngunit mas mapanganib. Gusto kong maging malinaw sa iyo, Isagani. Ang babaeng iyon, si Hiraya, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hindi siya karapat-dapat sa pangalang Alon. At kung pipiliin mo siya, pipiliin mo ang iyong pagkawasak. Nanay, pumili ka, Isagani. Ang boses ni Doña Marikit ay naging malamig. Ang iyong ina na nagbigay sa iyo ng lahat. O ang babaeng iyon na magdadala sa iyo sa kahirapan. Tumayo si Isagani, doon ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila nakatanim sa sahig. Ganyan nga, ang boses ni Doña Marikit ay puno ng kasiyahan. Iyan ang aking anak. Ang lalaking hindi kayang lumaban kahit para sa sarili niyang asawa. Ang mga salita ay tumama kay Isagani na parang isang suntok. Ngunit hindi siya kumilos. Hindi siya nagsalita. Tumingin sa kanya si Doña Marikit, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ngayon umalis ka na. May mga kailangan akong asikasuhin. At huwag mong hayaang makita kita na kasama ang babaeng iyon, hindi ngayon, hindi kailanman. Umalis si Isagani, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ang kanyang isip ay puno ng kalituhan. Ngunit sa kanyang puso, isang maliit na apoy ang nagsisimula ng sumiklab, isang apoy na hindi niya alam na umiiral. Sa harden ng aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ito, si Chris. Mrs. Alon, ang boses ni Chris ay pabulong-puno ng pag-aalala. Narinig ko po ang nangyari. Saan po kayo? Sa harden, sagot ko, ang aking boses ay pause. Chris, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mrs. Alon, kailangan ko pong sabihin sa inyo ang isang bagay. Ang boses ni Chris ay naging mas seryoso. May darating po sa iyo, Mrs. Alon. Isang tao na matagal nang naghihintay ng tamang panahon. Anong ibig mong sabihin? Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Hindi ko po kayang sabihin sa telepono, sagot ni Chris. Ngunit kailangan ko pong malaman saan po kayo pupunta ngayon. Tumingin ako sa paligid, ang aking mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi ko alam, Chris. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mrs. Alon, huwag po kayong pupunta kahit saan. Ang boses ni Chris ay naging mariin. Manatili po kayo kung nasaan kayo. May darating pong tutulong sa inyo. Sino, Chris? Sino ang darating? Ang taong iyon po. Sagot ni Chris, ang kanyang boses ay puno ng kahulugan. Ang taong matagal nang naghihintay ng tamang panahon para iligtas kayo. Bago ko pa man masagot, ang linya ay naputol. Tumayo ako, ang aking mga kamay ay nasa aking tiyan, ang aking puso ay puno ng pag-asa at takot. Hindi ko alam kung sino ang darating. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi ako maaaring manatili dito. Hindi ako maaaring maghintay. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa labasan ng ospital. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Ang aking isip ay puno ng mga tanong, ang aking puso ay puno ng sakit. At saka tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala. Sinagot ko ito, ang aking boses ay nanginginig. Hello, Mrs. Alon. Ang boses sa kabilang linya ay formal, may bigat na hindi ko maipaliwanag. Ako po si Attorney Ramon Villanueva. May kailangan po tayong pag-usapan tungkol sa pinirmahan ninyo kanina. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Hindi po iyon simpleng transfer papers, Mrs. Alon. Patuloy niya, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Yun po ay isang legal na dokumento na may malaking epekto sa inyong anak. Ang mundo ay tila gumuho sa paligid ko. Ang aking mga tuhod ay nanghina, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ano? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang aking boses ay halos pabulong. Saan po kayo ngayon, Mrs. Alon? Tanong ni Attorney Villanueva. Kailangan ko pong makita kayo. Ngayon na. Tumingin ako sa paligid, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang ospital ay tila isang kulungan, ang mga pader ay tila sumasara sa akin. Saan po kayo? Ulit niya.
Sa labas ng ospital, sagot ko ang aking boses ay nanginginig. Sa may parking lot. Manatili po kayo dyan, sabi niya. Huwag po kayong pupunta kahit saan, darating po ako. Bago ko pa man masagot ang linya ay naputol. Tumayo ako doon, ang aking telepono ay nakakapit sa aking kamay, ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa. Hindi ko alam kung sino ang lalaking ito. Hindi ko alam kung ano ang kanyang gustong sabihin. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, ang aking buhay ay hindi na magiging pareho. At sa unang pagkakataon naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon, pag-asa. Naririnig ko ang pagmamadali ng mga sasakyan sa parking lot. Ang bawat tunog ay tila sumasabay sa kabog ng aking dibdib. Nakatayo ako roon, hawak-hawak ang aking telepono. Hindi alam kung ano ang asahan. Ilang minuto pa ang lumipas nang may isang itim na sasakyan na huminto sa harapan ko. Bumaba ang isang lalaki, mga 50 taong gulang, may suot na barong Tagalog na bahagyang kulubot at may dalang isang lumang leather briefcase. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may init sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Mrs. Alon, lumapit siya sa akin, ang kanyang boses ay formal ngunit may pag-aalala. Ako po si Attorney Ramon Villanueva. Tumango ako, ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Attorney Villanueva, ano po ba ang nangyayari? Bakit po ako hinahanap ninyo? Tumingin siya sa paligid, tila tinitiyak na walang nakikinig. Hindi po ito ang tamang lugar para pag-usapan ito, Mrs. Alon. May alam po ba kayong tahimik na lugar? Naalala ko ang maliit na coffee shop sa loob ng hospital grounds. Madalas kong pinupuntahan iyon noong mga unang araw ng aking pagbubuntis. May coffee shop po sa loob ng hospital grounds. Karaniwan pong walang tao doon sa ganitong oras. Tumango siya at sinanyasan akong sumakay sa kanyang sasakyan. Sasamahan ko po kayo, kailangan nating makapag-usap ng maayos. Sa loob ng coffee shop, umupo kami sa pinakadulong mesa malayo sa mga bintana. Umorder ako ng mainit na tsokolate, hindi ako makainom ng kape dahil sa pagbubuntis, habang si Attorney Villanueva ay umorder ng itim na kape. Ang amoy ng sariwang kape ay pumupuno sa hangin, ngunit hindi nito kayang pakalmahin ang aking mga ugat. Binuksan niya ang kanyang lumang leather briefcase. Ang mga tahi nito ay kupas na, ang balat ay may mga gasgas na tila mula sa maraming taon ng paggamit. Sa loob may mga folder na maingat na nakaayos, mga legal na dokumento, at sa pinakaibaba isang lumang litrato. Mrs. Alon, simula niya, ang kanyang boses ay naging mas malalim, mas seryoso. Bago ko po ipaliwanag ang lahat, kailangan ko pong malaman. Ano po ang alam ninyo tungkol sa inyong ina? Ang tanong ay bumagsak sa akin na parang isang kulog. Ang aking ina, ang aking boses, ay nanginginig. Si Esperanza Dalisay po. Namatay siya noong ako ay 10 taong gulang pa lamang. Dahil sa cancer. Tumango si Attorney Villanueva, ang kanyang mga mata ay may lungkot. At ano po ang alam ninyo tungkol sa kanyang ginagawa sa kanyang trabaho? Umiling ako, ang aking mga mata ay puno ng pagkalito. Wala po akong masyadong alam. Ang aking ama ay hindi gaanong nagkukwento tungkol sa kanya. Sinabi lang niya na siya ay isang mabuting tao, na mahal niya kami ng sobra. Ngunit hindi niya kailanman sinabi sa akin kung ano ang kanyang ginagawa. Ang mga mata ni Attorney Villanueva ay naging malungkot. Mrs. Alon, ang inyong ina ay hindi lamang isang mabuting tao. Siya po ang nagtatag ng Kwidiwata. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ano? Ang aking boses ay halos pabulong. Ang Kwidiwata, ang parehong Kwidiwata na. Nagpapatakbo ng mga scholarship program, ng mga medical mission, ng mga feeding program para sa mga batang lansangan. O, sagot niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang Kwidiwata na iyan. Ang inyong ina, si Esperanza Dalisay, ang nagtatag nito. Sinimulan niya ito noong kayo ay bata pa, isang maliit na organization na tumutulong sa mga batang lansangan sa Maynila. Ngunit sa paglipas ng mga taon, lumago ito. Naging isa ito sa pinakamalaking charitable foundation sa bansa. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang baso ng tsokolate. Ngunit, bakit hindi ko ito alam? Bakit hindi ito sinabi sa akin ng aking ama? Ang inyong ama, sabi ni Attorney Villanueva. Ang kanyang boses ay may bahid ng pait, ay hindi sumang-ayon sa misyon ng inyong ina. Nais niyang maging tahimik ang kanyang buhay na nakatuon sa pamilya. Ngunit ang inyong ina, siya ay iba. Siya ay may pangarap na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Kinuha niya ang lumang litrato mula sa briefcase at inilagay ito sa harapan ko. Ang larawan ay kupas na, ang mga gilid ay sira-sira.
Ngunit nakita ko ang muka ng aking inabata nakangiti. May hawak na isang bata sa kanyang mga bisig. Ako iyon, ako ang bata sa kanyang mga bisig. Ito po ang huling litrato ng inyong ina. Sabi niya ang kanyang boses ay nagiging malambot. Kinuha ito ilang buwan bago siya pumanaw. Nasa opisina niya siya sa Kwidiwata, hawak-hawak kayo. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Bakit? Bakit hindi ko ito nakita noon? Dahil itinago ito ng inyong ama, sagot niya. Itinago niya ang lahat ng tungkol sa Kwidiwata. Nais niyang kalimutan ninyo ang tungkol sa misyon ng inyong ina. Nais niyang lumaki kayo ng normal ng walang bigat ng pangalang iyon. At kayo, tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Bakit kayo ang nag-iingat nito? Bago pumanaw ang inyong ina, tinawag niya ako sa kanyang tabi. Sabi ni Attorney Villanueva, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa malayo, tila nakikita ang nakaraan. Hawak niya ang aking kamay at sinabi niya, Ramon, pangalagaan mo ang aking anak. Protektahan mo ang kanyang mana. Huwag mong hayaang mawala ang diwata. Ang kanyang boses ay naging pause. Iyan ang kanyang huling habilin, at mula noon ginagawa ko ang lahat upang tuparin iyon. Tiningnan ko ang litrato, ang aking mga daliri ay marahang gumagalaw sa mukha ng aking ina. Ngunit, bakit ngayon? Bakit kayo nagpakita ngayon pagkatapos ng lahat ng mga taon, Mrs. Alon? Sabi niya, ang kanyang boses ay naging seryoso muli. Dahil ang Kwidiwata ay nasa panganib at kayo ang tanging makakapagligtas nito. Napalunok ako. Ano ang ibig ninyong sabihin? Kinuha niya ang isang folder mula sa briefcase at binuksan ito. May mga dokumento sa loob, mga kontrata, mga liham, mga financial statement. Ang Kwidiwata, simula niya, ay kasalukuyang may hawak ng desisyon sa isang malaking proyekto, ang Liwaling Residences. Isang residential complex na may kasamang medical facility at school para sa mga mahihirap na pamilya. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. At sino ang nag-a-apply para sa proyektong ito? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang Salinlahi Corporation. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Ang Salinlahi, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ang kumpanya ng pamilya ng aking asawa, sagot niya. At hindi lamang iyan, Mrs. Alon. Ang desisyon kung sino ang makakakuha ng proyektong iyan ay nasa kamay ng lupon ng Kwidiwata. At bilang nag-iisang tagapagmana ng tagapagtatag, kayo po ang may hawak ng pinakamalaking boses sa lupon na iyon. Ang aking isip ay umiikot. Ang lahat ng ito ay masyadong marami upang maunawaan. Ngunit, hindi ko maintindihan. Kung ako ang may hawak ng desisyon na yan, bakit hindi alam ng pamilya Alon? Bakit hindi nila alam kung sino ako? Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Attorney Villanueva. Dahil itinago natin ito, Mrs. Alon. Ang inyong ina ay matalino, alam niya na ang kapangyarihan ay madalas na mas epektibo kapag ito ay hindi nakikita. Kaya itinago niya ang inyong pagkakakilanlan. Kayo ay nakalista bilang isang anonymous benefactor sa mga dokumento ng Kwidiwata. Walang nakakaalam na kayo ang tagapagmana. At ang Doña Marikit, tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Wala siyang ideya, umiling siya. Wala. Sa lahat ng mga taon na kayo ay kasal sa kanyang anak, hindi niya alam na ang kanyang manugang ay ang babaeng may hawak ng susi sa kanyang pinakamalaking proyekto. Ang isang mapait na ngiti ay lumitaw sa aking mga labi. Kaya pala ganoon na lang ang tingin niya sa akin. Dahil para sa kanya ako ay isang walang kwentang manugang. Isang babaeng walang pinagmulan, walang kayamanan, walang kapangyarihan. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating kumilos ng mabilis. Sabi ni Attorney Villanueva, ang kanyang boses ay naging seryoso. Dahil ang dokumentong pinirmahan ninyo kanina, ang kanyang mga salita ay naputol. Kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa folder at inilagay ito sa harapan ko. Ang aking pangalan ay nakaprint sa itaas kasama ang aking lagda sa ibaba. Mrs. Alon, sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat. Ang pinirmahan ninyo ay isang waiver of inheritance rights para sa inyong anak. Ibig sabihin, ang inyong anak ay hindi magkakaroon ng karapatan sa anumang ari-arian ng pamilya Alon. Ang mundo ay tila gumuho sa paligid ko. Ano? Ang aking boses ay halos pabulong. Hindi iyon ang sinabi sa akin. Sinabi nila na ito ay isang transfer of property, isang paraan upang masecure ang hinaharap ng aking anak. Umiling si Attorney Villanueva, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Niloko kanila, Mrs. Alon.
ang dokumentong iyon ay hindi tungkol sa pag-secure ng hinaharap ng inyong anak. Ito ay tungkol sa pag-alis ng kanyang mga karapatan. Kung pumirma kayo ang inyong anak, ay hindi magkakaroon ng anumang bahagi sa yaman ng pamilya Alon. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang dokumento. Naalala ko ang sandaling iyon sa ospital, ang malamig na upuan, ang amoy ng antiseptiko, ang nakatatakot na mga mata ni Doña Mariket. Naalala ko ang gintong panulat na ibinigay niya sa akin ng kanyang mga daliri na humahawak sa aking kamay habang pinipirmahan ko. Ang panulat, bulong ko ang aking boses ay nanginginig. Ang gintong panulat. Ibinigay niya ito sa akin at sinabi niya na ito ay isang regalo para sa aking anak. Sinabi niya na ito ay isang simbolo ng kanyang pagmamahal. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa aking mga pisngi. At ako ay naniwala sa kanya. Pumirma ako nang hindi binabasa ang mga nilalaman. Dahil ako ay masyadong mahina, masyadong natatakot upang lumaban. Mrs. Alon, sabi ni Attorney Villanueva, ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. May paraan pa po tayo, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis at kailangan nating ipakita sa kanila kung sino talaga kayo. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay puno ng luha. Paano ko ipapakita sa kanila kung sino ako, kung ako mismo ay hindi ko alam kung sino ako? Alam ninyo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pananalig. Sa loob ninyo alam ninyo, ang inyong ina ay hindi lamang isang philanthropist, siya ay isang mandirigma. Nakipaglaban siya para sa mga taong walang boses, para sa mga batang walang pag-asa. At kayo ang kanyang anak. Ang dugo niya ay dumadaloy sa inyong mga ugat. Kinuha niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay mainit at matatag. Ang inyong ina ay nakipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi niya hinayaan ang sakit na pumatay sa kanyang espiritu. At hindi rin dapat kayo. Kailangan ninyong ipaglaban ang inyong anak, hindi lamang ang kanyang mana, kundi ang kanyang kinabukasan. Ang aking mga luha ay patuloy na bumabagsak, ngunit sa unang pagkakataon, may iba pa akong naramdaman bukod sa sakit. Isang apoy, isang galit, isang determinasyon. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, ang aking boses ay naging matatag. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Attorney Villanueva. Una, kailangan nating patunayan na ang dokumentong pinirmahan ninyo ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya. Pangalawa, kailangan nating ipakita sa pamilya Alon na hindi nila kayo basta-basta mapapakialaman. At pangatlo, ang kanyang telepono ay nag-vibrate. Tiningnan niya ito at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Kailangan na nating umalis. Sabi niya, mabilis na inililigpit ang mga dokumento. May mga taong naghahanap sa inyo. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Sino? Ang iyong asawa, sagot niya. At ang kanyang ina. Kailangan nating ilipat kayo sa isang ligtas na lugar. Umiling ako. Hindi. Hindi ako tatakas. Hindi na ako tatakbo. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay may pag-aalala. Mrs. Alon, hindi ko kayo kilala. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi ko alam kung bakit kayo nagpakita ngayon. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi na ako ang babaeng iyon. Hindi na ako ang babaeng pumirma ng dokumento nang hindi binabasa ang mga nilalaman. Hindi na ako ang babaeng tumatakbo palayo sa kanyang mga problema. Tumayo ako, ang aking mga kamay ay nasa aking tiyan. Ang aking anak ay tila gumagalaw, tila nararamdaman ang aking determinasyon. Kailangan kong bumalik sa ospital, Kat, sabi ko. Kailangan kong harapin si Doña Mariket. Attorney Villanueva ay tumingin sa akin ng matagal, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatasa. Pagkatapos isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, isang ngiti na puno ng paghanga. Ganyan ang itsura ng iyong ina noong huling laban niya, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Ganyan ang apoy sa kanyang mga mata noong hinarap niya ang kanyang mga kaaway. Lumapit siya sa akin at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Kung ganon, samahan kita. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Tumanggo ako, ang aking puso ay puno ng determinasyon. Salamat, Attorney Villanueva. Ramon, itinama niya. Tawagin mo akong Ramon. Pagkatapos ng lahat, hindi na tayo estranghero. Ikaw ang anak ng aking pinakamatalik na kaibigan. Lumabas kami ng coffee shop, ang aking mga hakbang ay matatag. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, naramdaman kong may kontrol ako sa aking buhay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Doña Mariket. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi na ako ang babaeng iyon. Hindi na ako ang babaeng madaling manipulahin. Hindi na ako ang babaeng natatakot na lumaban. Ako ay si Hiraya Dalisay Alon.
anak ni Esperanza Dalisay, tagapagmana ng Kwidiwata, at handa akong ipaglaban ang aking anak. Habang papalapit kami sa pangunahing pasukan ng ospital, nakita ko sila. Si Doña Marikit nakatayo sa may sasakyan kausap ang isang lalaking hindi ko kilala. Ang lalaki ay may dalang isang leather briefcase, halos kapareho ng kay Attorney Ramon. Huminto ako, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. May kakaiba sa lalaki. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagtayo, sa paraan ng kanyang paghawak sa briefcase. At saka ko narinig ang mga salita ni Doña Marikit, ang kanyang boses ay pabulong ngunit malinaw, kailangan nating makuha ang Kwidiwata. Bago pa malaman ng manugang kong iyon kung ano ang nangyayari, ang aking mga paa ay tila nakaugat sa lupa. Ang aking puso ay tumibok ng malakas, ang bawat tibok ay tila isang kulog sa aking mga tainga. Ang Kwidiwata. Alam niya. Alam ng Doña Marikit ang tungkol sa Kwidiwata. At may kasabwat siya. Bumalik ka, akala ko ba aalis ka na? Ang boses ni Doña Marikit ay parang mantika makinis, malapot at nakakasakal. Nakaupo siya sa silya sa tabi ng bintana ng VIP room, ang mga kamay ay nakaakbay sa armrest. Ang mga mata ay nakatitig sa akin na parang may nakikitang ipis na dapat durugin. Nagbago ang isip ko. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado kahit na ang aking puso ay parang tambol na paulit-ulit na hinahampas. Pumasok ako ng buo sa silid, isinara ang pinto sa likod ko. May kailangan po akong ayusin sa inyo. Ang kanyang kilay ay nagtaas, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, at ano naman yon? Tumayo ako sa harap niya, ang aking mga kamay ay nasa aking tiyan. Ang aking anak ay tahimik, parang nakikinig din siya sa usapan. Alam ko po kung ano ang pinirmahan ko kanina, sabi ko. Ang bawat salita ay maingat kong binibitawan. Hindi po iyon transfer papers, waiver po iyon ng karapatan ng anak ko. Ang mga mata ni Doña Marikit ay kumurap. Isang segundo lamang, ngunit sapat na para makita ko ang pagkagulat na kanyang itinago. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakaka-relax, ay nagsimulang mag-ayos ng kanyang palda, ang kanyang palatandaan, ang kanyang paraan ng pagtatago ng kaba. Nalaman mo na pala, sabi niya, ang kanyang boses ay matamis, masyadong matamis. Mabuti naman, at least, hindi na natin kailangang magpanggap pa. Oo, pinirmahan mo iyon, at walang magagawa ang sinuman para baguhin iyon. Ang aking panga ay nagtigas. Bakit po ninyo ginawa ito? Bakit ninyo kailangang nakawin ang karapatan ng sarili ninyong apo? Tumawa siya, isang tawa na walang init, walang saya. Nakawin, anak, ang aking apo ay isang alon. Ang mga alon ay hindi nangangailangan ng mana mula sa isang. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay dumausdos sa akin, mula ulo hanggang paa, mula sa isang taong hindi naman talaga kabilang sa pamilya. Ang kanyang mga salita ay parang karayom na dumurok sa aking dibdib. Ngunit hindi ako nagpatinag, hindi na ako ang babaeng iyon. Hindi po ako humingi ng kahit ano mula sa pamilyang ito. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig ngunit matatag. Hindi po ako humingi ng pera, hindi po ako humingi ng posisyon, hindi po ako humingi ng kahit ano. Ngunit ang anak ko, ang anak ninyong apo, ay may karapatan sa kung ano ang sa kanya. Ang kanyang ngiti ay lumawak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Ang anak mo ay walang karapatan sa kahit ano, Hiraya. Dahil sa sandaling pumirma ka sa dokumentong iyon, nilagdaan mo ang kanyang kapalaran. Ang anak mo ay magiging isang alon, ngunit isang alon na walang pangalan, walang mana, walang. May isa po kayong hindi alam, Donya. Ang aking mga salita ay pumutol sa kanyang monologo. Siya ay huminto, ang kanyang mga mata ay kumurap ng 2 beses, ang kanyang pagkalito ay halata. Ano? Tanong niya, ang kanyang boses ay nawalan ng tamis. Binuksan ko ang aking bibig upang sabihin ang lahat. Upang sabihin sa kanya kung sino ako. Upang ipakita sa kanya na ang kanyang maliit na laro ay hindi gagana. Upang ipahayag na ako ay si Hiraya Dalisay, anak ni Esperanza Dalisay, tagapagmana ng Kwidiwata. Ngunit bago pa man lumabas ang mga salita sa aking mga labi, naramdaman ko ito. Isang kirot. Hindi ang karaniwang kirot na nararamdaman ko sa mga nakaraang araw. Ito ay iba, mas matindi, mas malalim, parang may humihila sa aking puson. Ang aking mga kamay ay napunta sa aking tiyan. Ang aking hininga ay naputol. Ano na naman iyan? Narinig ko ang boses ni Doña Marikit, ang kanyang tono ay naiinip. Huwag mong sabihing nagkakaganyan ka na naman. Ngunit hindi ko siya narinig. Ang kirot ay lumalaki, kumakalat sa aking buong katawan. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Ang aking paligid ay nagsimulang umikot.
Hiraya, ang boses ni Doña Marikit ay nagbago ngunit hindi dahil sa pag-aalala. Ito ay parang isang tao na naiinis sa abala. Ang aking mga kamay ay kumapit sa gilid ng kama, ngunit ang aking mga daliri ay hindi na kumakapit. Ang aking mga tuhod ay sumuko. Bumagsak ako. Ang sahig ay malamig-malamig na malamig. Naramdaman ko ang malamig na tile sa aking pisngi. Ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga kamay ay napunta sa aking tiyan at ang aking mga daliri ay nakaramdam ng isang bagay na mainit, masyadong mainit. Tulong! Ang aking bulong ay halos hindi lumabas sa aking bibig. Ang aking boses ay basag mahina, parang isang batang natatakot. Ngunit walang sumagot. Itinaas ko ang aking mga mata at nakita ko si Doña Marikit na nakatayo, hindi lumalapit, hindi tumutulong. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, ngunit wala akong nakita sa mga ito. Walang takot, walang awa, walang kahit anong damdamin. Lumayo siya ng isang hakbang palayo sa akin. Ang kanyang mga takong ay tumunog sa sahig, clip-clop, clip-clop. Habang siya ay lumilipat ng posisyon, inilalayo ang kanyang sarili mula sa babaeng nakahandusay sa sahig. Tulong, muli kong sinubukan ng aking boses, ay mas malakas ng kaunti. Ang aking mga kamay ay kumapit sa aking tiyan, ang aking mga daliri ay naghahanap ng anumang bagay na makakapitan. Please, ang anak ko. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Hiraya. Ang boses ni Isagani ay parang isang dagundong na pumuno sa buong silid. Nakita ko ang kanyang silhouette sa pintuan, ng kanyang mga mata, ay dilat ang kanyang mukha, ay putla ang kanyang katawan, ay nanginginig. Mama, tumigil ka na. Ang kanyang sigaw ay tumama sa mga dingding at sa unang pagkakataon, nakita ko si Doña Marikit na natigilan. Ang kanyang mga mata ay kumurap, ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang lumabas na salita. Hindi siya pinansin ni Isagani. Tumakbo siya sa akin, ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa sahig sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay ay dumapo sa aking muka, sa aking tiyan, sa aking mga kamay. Hiraya, Hiraya, nakikita mo ba ako? Ang kanyang boses ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ano ang nangyari? Bakit ka? Ang anak natin. Ang aking bulong ay halos hindi marinig. Isagani, natatakot ako. Ang kanyang mga mata ay napunta sa aking ibabang bahagi at nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ang takot, ang gulat, ang pagkagulat. Tulong! Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumuno sa buong ospital. May taong tumawag ng ambulance ngayon na. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa akin, maingat na binuhat ako mula sa sahig. Ang aking ulo ay nakasandal sa kanyang dibdib, ang aking mga kamay ay nakakapit sa kanyang damit. Pasensya na, Hiraya, ang kanyang bulong ay mainit sa aking tainga, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa aking pisngi. Pasensya na, hindi na kita iiwan kailanman. Tiningnan ko siya, ang aking asawa, ang ama ng aking anak, at ngumiti ako. Isang ngiti na mahina, isang ngiti na puno ng sakit, ngunit isang ngiti na totoo. Sabi ko sa'yo, hindi mo ako kayang iwan. Ang aking bulong ay may bahid ng biro, ngunit ang aking mga mata ay puno ng luha. Nakatali na ako sa'yo, sa pamamagitan ng batang ito, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit siya ay ngumiti rin. Huwag kang magsalita, huwag kang mag-aksaya ng lakas. Nandito na ako. Ang mga yabag ng mga nurse ay narinig ko, ang mga sapatos na tumatakbo sa koridor, ang mga boses na naguutos, ang mga kamay na dumadapo sa akin. Mr. Alon, kailangan naming dalhin ang asawa ninyo sa delivery room. Oo, sige. Kailangan ninyong bitawan siya. Hindi ko siya iwan. Mr. Alon, kailangan ninyo. Sabi ko, hindi ko siya iwan. Ang kanyang sigaw ay pumuno sa koridor, at sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Ang pangamba ay napalitan ng lakas. Mr. Alon, kung hindi ninyo ibibigay ang asawa ninyo sa amin, hindi namin siya maaasikaso. Ang boses ng isang nurse ay matatag, ngunit mahinahon. Kailangan naming ilipat siya sa stretcher. Ang mga braso ni Isagani ay nanigas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Hiraya, kaya mo ba? Tumango ako, ang aking mga kamay ay humigpit sa kanyang damit. Kaya ko, basta't nandito ka lang. Ang kanyang mga kamay ay nag-alinlangan, ngunit dahan-dahan niya akong inilapag sa stretcher. Ang kanyang mga daliri ay hindi humiwalay sa akin, hawak niya ang aking kamay, ang kanyang hinlalaki ay humahaplos sa aking palad. Hindi kita iiwan,
Bulong niya ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa akin. Sundan mo lang ang boses ko. Nandito lang ako. Ang stretcher ay gumalaw, ang mga gulong ay tumunog sa corridor. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kisame. Ang mga ilaw ay dumadaan sa aking paningin. Hiraya, nandito ako. Hiraya, huminga ka. Hiraya, kaya mo. Ang kanyang boses ay ang tanging bagay na pumipigil sa akin sa pagkahilo. Ang kanyang kamay ay ang tanging bagay na mainit sa gitna ng lahat ng kalamigan. At pagkatapos, isang pamilyar na boses ang pumutol sa lahat. Mr. Alon. Ang stretcher ay huminto. Ang aking mga mata ay napunta sa direksyon ng boses. Si Dr. Lakan Agbayani ay nakatayo sa dulo ng koridor, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay dumausdos sa akin, sa aking tiyan, sa aking mga kamay, sa aking mukha, bago bumalik kay Isagani. Mr. Alon, kailangan ninyong malaman. Sabi niya, ang kanyang boses ay mabagal at mabigat, bawat salita ay parang bato na bumabagsak sa katahimikan. Ang asawa ninyo ay hindi lamang isang ordinaryong babae. Siya ang tagapagmana ng Kwidiwata. Ang mundo ay tila huminto. Nakita ko ang mga mata ni Isagani na lumawak, ang pagkalito, ang pagkagulat, ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. At kung may mangyaring masama sa kanya o sa anak ninyo, patuloy ni Dr. Lakan. Ang kanyang boses ay naging mas malamig, mas matigas. Hindi ko mapipigilan ang abogado naming nasampahan kayo ng kaso. Ang koridor ay naging tahimik. Ang tanging tunog ay ang aking paghinga, mabilis, mababaw, puno ng sakit. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Impossible. Ang babaeng yon, anak ni Esperanza. Ang bulong na yon ay hindi ko narinig, hindi ko kaya. Ngunit sa mga susunod na sandali, malalaman ko na ito ang naging simula ng lahat. Ang mga ilaw sa kisame ay pumapasok sa aking paningin, malamig, puti, walang damdamin. Ang amoy ng antiseptiko ay pumupuno sa aking ilong. Ang tunog ng mga makina ay humahalo sa aking pandinig. Ang aking katawan ay mabigat, ang aking mga braso ay parang walang lakas. Hiraya, Hiraya, naririnig mo ba ako? Ang boses ni Isagani. Naririnig ko siya, ngunit ang aking mga mata ay hindi makafocus. Ang kanyang blood pressure ay bumababa. Kailangan nating i-stabilize siya. Bago na, Mr. Alon, kailangan ninyong maghintay sa labas. Hindi, nandito lang ako, nandito lang ako. Ang kanyang kamay ay humigpit sa akin, ngunit ang isang nurse ay marahang humila sa kanya palayo. Ang aking mga daliri ay sinubukang kumapit, ngunit ang aking lakas ay nauubos. Gani, ang aking bulong ay halos hindi marinig. Ang anak natin. Ligtas ang anak natin. Ligtas kayong dalawa. Pangako. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hintayin mo lang ako. Nandito lang ako sa labas. Ang kanyang kamay ay humiwalay sa akin, at ang pinto ng emergency room ay nagsara sa pagitan namin. B1. Hanlang Fangkap Q. Ang koridor ay tahimik. Ang tanging tunog ay ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol. Mula sa malayong silid, ang mga yabag ng mga nurse na nagmamadali, ang mahinang pagtunog ng mga makina. Si Isagani ay nakaupo sa sahig, hindi sa upuan, hindi sa bench, sa sahig mismo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa dingding, ang kanyang mga tuhod ay nakayuko, ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagitan ng kanyang mga braso. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanya. Nakatayo ako sa harap niya, ang aking mga kamay ay nasa aking mga bulsa. Ang aking puso ay mabigat, hindi lamang para sa babae sa loob ng emergency room, kundi para sa lalaking ito na ngayon pa lamang natututo kung gaano siya kabulag. Mr. Alon, hindi siya gumalaw. Mr. Alon, kailangan nating mag-usap. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang nag-angat. Ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang mukha ay basa ng luha, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya, ang totoong siya, hindi ang anak ni Doña Marikit, hindi ang tagapagmana ng salinlahi, kundi isang lalaking natatakot para sa kanyang asawa at anak. Doc, ang kanyang boses ay paos. Ano ang nangyayari, bakit siya? Umupo kayo ng maayos, Mr. Alon. Kailangan ninyong marinig ito ng malinaw. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng upuan, ngunit hindi siya gumalaw mula sa sahig. Sa halip, itinuwid niya ang kanyang likod, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Sabihin ninyo sa akin, ano ang nangyayari? B2. Ang pagbubukas ng lihim. Mr. Alon, alam ba ninyo ang Kwidiwata? Ang kanyang mga mata ay kumurap. Ang foundation,
ang organisasyon na nagpopondo ng mga proyektong pangkabuhayan. Oo, alam ninyo ba kung sino ang nagtatag nito? Ang lola ko, hindi ang lola ng aking ama. Hindi. Ang aking boses ay matatag. Ang Kwidiwata ay itinatag ni Esperanza Dalisay, ang ina ng iyong asawa. Ang katahimikan ay pumuno sa koridor. Ang mga mata ni Isagani ay nakabukas ng malapad, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang kanyang boses ay pabulong. Ang biyenan ko, ngunit siya ay, patay na. Oo, alam ko. Ngunit bago siya namatay, itinatag niya ang Kidiwata, isang organisasyon na kumukontrol sa malaking pondo para sa mga proyektong pangkabuhayan. Ang isa sa mga proyektong iyon ay ang Liwaling Residences, ang proyektong inaasam ng inyong pamilya. Ang kanyang muka ay namutla. Ang proyekto na pinag-uusapan ng aking ina, ang proyekto na kailangan nating makuha. O, ang proyektong iyon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit, paano ang aking ina ay nagsabi na ang desisyon ay nasa isang lupon? Ang lupon na iyon ay kontrolado ng Kwidiwata, at ang Kwidiwata ay kontrolado ng isang tao lamang. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin, naghahanap ng sagot. Sino, B3? Ang bigat ng katotohanan. Ang iyong asawa, Mr. Alon. Ang kanyang katawan ay tila natigilan. Hiraya, ang iyong asawa ay hindi lamang isang miyembro ng Kwidiwata, siya ang tagapagmana at tanging may-ari ng desisyon. Kung wala ang kanyang pirma, walang proyekto ang maaaring ituloy. Ang kanyang mga mata ay lumawak, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa kanyang mga tuhod. Ngunit, bakit hindi ko alam, bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil alam niya na ganito ang magiging reaksyon ninyo. Dahil alam niya na kung malalaman ng inyong ina, gagamitin niya ito laban sa kanya. Ang aking boses ay naging mas mabigat. Mr. Alon, alam ba ninyo kung bakit kayo ikinasal ng inyong asawa? Ang kanyang mukha ay naguluhan. Dahil, mahal ko siya, mahal ko si Hiraya. Oo, ngunit alam ba ninyo kung bakit siya pumayag na pakasalan kayo? Alam ba ninyo na ang inyong ina ang nag-ayos ng inyong kasal? Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Hindi. Ang aking ina ay nagsabi na siya ay nagkataon lamang na nakilala ko. Ang inyong ina ay naghanap ng isang babae na walang koneksyon sa mga marangyang pamilya. Isang babae na madaling kontrolin. Isang babae na hindi magtatanong. Ang aking boses ay naging malamig. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng iyon ay may dalang lihim na mas malaki kaysa sa kanyang imahinasyon. Ang mga luha ni Isagani ay nagsimulang bumagsak. Kaya pala, ang aking ina ay palaging galit sa kanya. Palaging pinapahiya siya. Oo, dahil ang inyong ina ay natatakot. Natatakot na matuklasan na ang babaeng kanyang pinili upang kontrolin ay ang mismong susi sa kanyang kaligtasan. B4, ang nakikinig sa anino, sa kabilang dulo ng koridor sa likod ng isang pinto, na bahagyang nakabukas nakatayo, si Doña Marikit. Ang kanyang mukha ay tila bato, walang emosyon, walang kibo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa kanyang pitaka. Imposible, ang kanyang bulong ay halos hindi marinig. Ang babaeng iyon, anak ni Esperanza. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo. Ang kanyang isip ay mabilis na gumagana. Ang lahat ng mga tao ng pagpaplano, ang lahat ng mga tao ng pagmamanipula, lahat ay nasa harap ng kanyang mga mata gumuguho. Ang anak ni Esperanza, ang tagapagmana ng Kwidiwata, ang aking manugang. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumuyom. Ang kanyang mga mata ay nagliyab. Hindi ito maaaring magwakas ng ganito. B5. Ang paglabas ng doktor. Ang pinto ng emergency room ay bumukas at isang doktor na may suot na surgical mask ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Mr. Alon, si Isagani ay agad na tumayo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Oo, ako si Isagani Alon, ang aking asawa. Ang inyong asawa at ang inyong anak ay ligtas. Ang kanilang mga vital signs ay bumalik sa normal, ngunit kailangan naming i-monitor sila ng mabuti sa susunod na 24 na oras. Ang mga balikat ni Isagani ay bumagsak, ang kanyang mga tuhod ay tila mahihimatay. Salamat, Doc. Kailangan ninyong hintayin muna. Pagdating ng panahon, maaari ninyo siyang bisitahin. Oo, syempre. Ngunit bago siya makatapos, ako ay nagsalita. Mr. Alon, may isa pang bagay na kailangan ninyong malaman.
tampahata. Ang kanyang mga mata ay napunta sa akin, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kaginhawahan patungo sa pag-aalala. Doc, ano iyon? B6. Ang nakatagong provision. Mr. Alon, ang waiver na pinirmahan ng inyong asawa, alam ba ninyo kung ano ang nilalaman nito? Ang kanyang mukha ay naguluhan. Ang waiver ang tungkol sa mana ng aming anak. Oo, ngunit may higit pa dyan. Ang aking boses ay naging mabigat. Ang waiver na iyon ay hindi lamang tungkol sa mana ng inyong anak. May isang provision doon na nagbibigay sa pamilya Alon ng karapatan sa pag-aari ng Kwidiwata kung sakaling hindi na kayang pangasiwaan ng tagapagmana ang organisasyon. Ang mga mata ni Isagani ay lumawak. Ano ngunit, ang provision na iyon ay idinagdag ng inyong ina. Alam niya na ang inyong asawa ay may kondisyon sa pagbubuntis. Alam niya na kung may mangyaring masama sa kanya ang kontrol ng Kwidiwata, ay lilipat sa pamilya Alon. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang aking ina, alam niya na si Hiraya alam niya na ang inyong asawa ay may connection sa Kwidiwata. Ngunit hindi niya alam na siya ang tagapagmana. Ngayon na alam niya, ang lahat ay nagbago. Ang mga kamay ni Isagani ay nanginginig. Kaya pala, ang lahat ng ito, ang lahat ng pagmamaltrato, ang lahat ng pagpapahirap. Oo, ang inyong ina ay hindi lamang nagplano ng kasal ninyo, siya ay nagplano ng pag-agaw ng kapangyarihan. B7. Ang pagbangon, ang katahimikan ay pumuno sa koridor. Si Isagani ay nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Pagkatapos dahan-dahan ang kanyang ulo ay nag-angat. Doc, ang kanyang boses ay matatag. Saan ang silid ng aking asawa? Sa dulo ng koridor, kaliwang pinto. Kailangan kong makita ang asawa ko at kailangan kong harapin ang aking ina. You by pantan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang mga balikat ay tuwid. Sa unang pagkakataon nakita ko siya hindi ang nanginginig na lalaki na nakaupo sa sahig, kundi isang lalaki na handang lumaban. Ngunit bago siya makarating sa pinto, isang familiar na figura ang humarang sa kanya. Cliffhanger. Si Doña Mariket ay nakatayo sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalim. Gani. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may bakal na pinagbabatayan. Anak, huwag mong sirain ang lahat. Ang mga hakbang ni Isagani ay huminto. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ang babaeng nagturo sa kanya na ang pangalan ng Alon ay higit sa lahat. Ang proyektong ito ang tanging paraan para mailigtas natin ang kumpanya. Ang bulong ni Doña Mariket ay puno ng pangangailangan. Kung hindi mo kayang gawin ito para sa akin, gawin mo para sa pangalan ng Alon. Ang koridor ay naging tahimik. Si Isagani ay nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa mukha ng kanyang ina. Walang sagot, walang galaw. Ang kanyang mga mata ay nagliyab, ngunit hindi sa galit, sa sakit. At sa sandaling iyon, alam kong ang desisyon na kanyang gagawin ay magbabago ng lahat. Gumising ako sa tunog ng monitor na tumutunog ng pantay-pantay. Ang una kong naramdaman ay ang lamig ng kama, ang pangalawa ay ang bigat sa aking dibdib. Ang aking mga mata ay dahan-dahang nagmulat at ang liwanag ng malamlam na ilaw sa kisame ay sumalubong sa akin. Ang aking kamay ay agad na napunta sa aking tiyan. Nanatili ito roon. Naramdaman ko ang pag-umbok ng aking sinapupunan, bilog buo mainit. Isang hininga ang lumabas sa aking mga labi at bago ko pa man namalayan ang mga luha ay dumadaloy na sa aking mga pisngi. Hindi ito ang mga luha ng kahapon. Hindi ito ang mga luha ng takot o pagkabigo o sakit. Ito ay mga luha ng ginhawa. Okay ka pa, okay ka pa. Ang bulong ko sa aking tiyan, ang aking mga daliri ay marahanang kumakalabit sa balat sa ibabaw ng aking damit. Nandito pa tayo, sama-sama pa rin tayo. Ang pinto ay bumukas at isang pamilyar na mukha ang sumilip. Si Chris. Mrs. Alon, gising na po kayo. Ang kanyang mukha ay nagliwanag at siya ay mabilis na lumapit sa aking tabi. Kinuha niya ang aking kamay at marahan itong pinisil. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Pagod, ang mahina akong sagot. Pero okay naman ako, ang baby. Ayos po ang lahat, Mrs. Alon. Ang ngiti ni Chris ay puno ng katiyakan. Ang baby ninyo ay malakas, parang ayaw pang lumabas. Ang isang mahinang tawa ay lumabas sa aking mga labi. Ang unang tawa ko mula pa kahapon. Talaga, opo. Sabi nga po ng doktor, kung may laban po sa pagiging matigas ang ulo, mananalo po ang baby ninyo.
Ang kindat ni Chris ay nagpawi ng ilang bigat sa aking dibdib. Kailangan lang po natin kayong i-monitor ng ilang araw pa para sigurado. Salamat, Chris. Ang aking kamay ay humigpit sa kanya. Salamat sa lahat. Wala po iyon, Mrs. Alon. Siya ay tumayo inaayos ang aking unan. Magpahinga po muna kayo, may bibisita po sa inyo. Hindi ko na siya naitanong kung sino. Ngunit nang lumingon ako sa pinto nakita ko siya, si Isagani. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nasa gilid, ang kanyang mga mata ay basa. Hindi siya pumasok, hindi siya gumalaw. Tinitignan lang niya ako na parang natatakot akong mawala muli sa harap niya. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi sa galit. Hindi sa takot. Sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi kami nag-usap. Hindi kami nagbati. Tinitignan lang namin ang isa't isa, at sa mga sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng kahapon ay tila lumipad palayo. Hiraya. Ang kanyang boses ay paus halos bulong. Pwede bang pumasok? Ang aking ulo ay tumango bago ko pa man ito napagdesisyonan. Siya ay dahan-dahang lumapit, ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng bigat ng lahat ng kanyang mga pagkukulang. Umupo siya sa upuan sa tabi ng aking kama, ngunit hindi niya ako hinawakan. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa laylayan ng kanyang damit. Pasensya na, Hiraya. Ang kanyang mga salita ay dumating na parang isang buntong hininga, mabigat at puno ng pagsisisi. Alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong hindi sapat ang lahat ng mga salitang sasabihin ko. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong siya, hindi ang lalaking nagtatago sa likod ng kanyang ina, kundi ang lalaking natatakot na mawala ang lahat. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi na kita iiwan. Hindi na kita ipagpapalit sa kahit kanino. Ang katahimikan ay pumuno sa pagitan namin. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ay nakabara sa aking lalamunan, at ang tanging nagawa ko ay tingnan siya, ang lalaking minsan kong minahal ng buong puso, ang lalaking halos mawala sa akin dahil sa kanyang takot. Ngunit ang aking kamay ay kumilos nang wala sa aking isip. Inilapit ko ito sa kanya at inilapag sa kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay agad na kumapit sa akin, parang natatakot na mawala ako kung bibitawan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak. Hiraya, ang kanyang boses ay basag. Akala ko mawawala ka. Akala ko mawawala kayong dalawa ng anak natin. Hindi pa ako umaalis, Gani. Ang aking boses ay mahina ngunit malinaw. Nandito pa ako, nandito pa tayo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw mula sa akin at napunta sa aking tiyan. At saka ko naramdaman ito, ang paggalaw, ang pag-ikot. Ang maliit na sipa mula sa loob. Ang mga mata ni Isagani ay lumawak, ang kanyang hininga ay naputol. Hiraya, nararamdaman ko siya. Nararamdaman ko ang anak natin. Ang kanyang mga luha ay bumagsak ng walang pigil, ang kanyang kamay ay nananatili sa aking tiyan, marahan, na minamasahe ang balat na parang hinahaplos ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Anak, ako si tatay. Ang kanyang bulong ay puno ng pagkamangha. Naririnig mo ba ako? Nandito ang tatay mo. Ang isa pang sipa. Mas malakas, mas malinaw. Ang isang ngiti ay pumunit sa aking mga labi sa kabila ng mga luha sa aking mga mata. Malakas siya, parang ayaw pang lumabas. Parang ikaw, ang sabi ni Isagani. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Matigas ang ulo, hindi sumusuko. Sa unang pagkakataon, mula pa kahapon, natawa ako. At nang marinig niya ang aking tawa, ang mukha ni Isagani ay nagliwanag na parang araw na lumabas mula sa likod ng ulap. Mahal kita, Hiraya, ang sabi niya, ang kanyang noo ay dumampi sa aking tiyan. Mahal ko kayong dalawa at hindi ko na kayo hahayaang mawala. Ang aming mga kamay ay nagtagpo sa aking tiyan, ang aming mga daliri ay nag-intertwine, at sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng kahapon ay tila isang malayong alaala. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Isang pag-vibrate ang kumalabog sa bulsa ni Isagani, ang kanyang katawan ay nanigas, at ang kanyang kamay ay dahan-dahang kumuha ng telepono. Ang screen ay nagliwanag at nakita ko ang pangalan na nagpapaliwanag sa lahat. Mom Isagani ay tumingin sa telepono, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, naghahanap ng direksyon. Ang telepono ay nag-vibrate muli, at muli. At saka sa isang galaw na tila napakaliit ngunit napakalaki, pinatay niya ang telepono. Hindi niya ito sinagot. Hindi niya ito binuksan.
Inilagay niya ito sa kanyang bulsa, ang kanyang mga mata ay nananatili sa akin. Wala akong kailangang sagutin. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Nandito ako sa'yo, nandito ako sa anak natin. Ang kanyang kamay ay humigpit sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ito ang pagbabago. Hindi sa kanyang mga salita, hindi sa kanyang mga pangako, kundi sa kanyang mga kilos. Si Isagani Alon, ang lalaking laging sumusunod sa kanyang ina, ay pinili ako. Sa unang pagkakataon, pinili niya ako. Ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan nagising ako sa sarili nating kama, hindi sa malamig na silid ng ospital, hindi sa marangyang silid sa mansion ng mga Alon. Dito sa maliit nating apartment na tanging alaala ng ina ko ang nagpapalamuti sa mga dingding. Ang mga unang sinag ng araw ay sumilip sa bintana at naramdaman ko ang init nito sa aking balat. Ang kamay ni Isagani ay nakapulupot pa rin sa aking tiyan kahit natutulog siya parang nagbabantay. May kakaibang gaan sa dibdib ko, hindi ko alam kung ito ba ay kaligayahan o takot. Gising ka na, ang boses ni Isagani ay paos pa sa antok. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagmulat at nang makita akong ngumiti siya. Kumusta kayo ng anak natin? Okay naman kami, ang sabi ko, hinahaplos ang aking tiyan. Maaga siyang gumising, parang excited na lumabas. Ngumiti si Isagani at hinalikan ang aking noo. Excited na rin akong makilala siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ito ang pag-asa. Ang posibilidad ng isang normal na buhay. Malayo sa mga anino ng Doña Marikit, malayo sa mga kasinungalingan ng pamilyang Alon. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang katok ang dumating sa aming pinto, 3 beses mabagal at tiyak. Ang aking katawan ay nanigas, ang mga daliri ni Isagani ay humigpit sa akin. Sino kaya iyon? Mahina kong bulong. Sandali lang, ang sabi niya, dahan-dahang tumayo. Ako na ang titingnan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto, ang boses ni Isagani na nagulat. Attorney Ramon, ang pangalan ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Ang tanging dahilan kung bakit pupunta ang abogado ng Quidiwata sa aming apartment ng ganitong kaaga ay hindi magandang balita. Dali-dali akong tumayo, dala ang aking tiyan at nagtungo sa sala. Attorney Ramon ay nakatayo sa pinto, ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang leather briefcase. Hiraya, ang bati niya, ang kanyang boses ay mabigat. Pasensya na sa magang pagdating. May mahalaga akong kailangang sabihin sa inyo. Umupo kami sa maliit na sofa at ang silid na kanina ay puno ng liwanag ay tila nagdilim sa bigat ng kanyang presensya. Binuksan niya ang kanyang briefcase at kumuha ng isang folder na puno ng mga dokumento. Natanggap ko ito kahapon. Ang sabi niya, inilapag ang folder sa mesa. Ang abogado ni Doña Marikit ay naghain ng petisyon sa korte. Ang aking puso ay tumigil. Anong petisyon pa? Binuksan ni Attorney Ramon ang folder at itinuro ang isang pahina na puno ng legal na jargon. Kino-question niya ang bisa ng waiver na iyong pinirmahan nung nasa ospital ka. Ang kanyang argumento na ang iyong pirma ay nakuha ng walang sapat na pag-unawa sa mga nilalaman nito. Pero ang aking boses ay nanginginig. Yun nga ang totoo. Hindi ko nabasa ang nilalaman. Pinirmahan ko ito sa ilalim ng pressure. Alam ko, Hiraya, pero ang problema, yung kanyang mga mata ay tumingin sa akin puno ng pag-aalala. Kailangan nating patunayan iyon sa korte. At hanggang hindi natin napapatunayan, ang waiver ay nakatayo. At ang waiver na iyon ay nagbibigay sa pamilya Alon ng karapatan sa kontrol ng Quidiwata. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Naramdaman ko ang sipa ng aking anak, parang nakikisimpatya sa aking takot. Kung hindi natin mapapatunayan na ang pirma ay nakuha sa ilalim ng pandaraya, ang sabi ni Attorney Ramon, ang kanyang boses ay pababa, maaaring mawala sa inyo ang kontrol sa Quidiwata. Ang katahimikan ay pumuno sa silid. Ang mga salita ay tumatakbo sa aking isipan, parang mga alon na bumabagsak sa dalampasigan. Ang lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo ng aking ina, lahat ng pinaghirapan niyang itayo, lahat ay nakataya. Bakit niya ito ginagawa? Ang boses ko ay halos bulong. Bakit hindi siya makontento sa kung anong meron siya? Bakit kailangan niyang kunin ang lahat? Umupo si Isagani sa tabi ko, ang kanyang kamay ay humigpit sa akin. Mommy, hindi siya marunong matalo. Hindi niya kayang tanggapin na may taong hindi sumusunod sa kanya. May panahon pa tayo, ang sabi ni Attorney Ramon, tiniklop ang folder. Ang petisyon ay hindi pa naririnig. May mga hakbang tayong maaaring gawin.
Pero kailangan nating magdesisyon ngayon. Nang umalis si Attorney Ramon ang apartment ay tila mas maliit mas masikip. Umupo ako sa tabi ng bintana nakatingin sa labas, sa mga taong naglalakad sa kalsada, mga taong walang pakialam sa mga problemang kinakaharap namin. Ganing ng aking boses ay mahina halos hindi marinig. Ayoko ng ganitong laban. Gusto ko lang ng tahimik na buhay para sa anak natin. Lumuhod siya sa harapan ko hinawakan ng aking mga kamay. Alam ko, Hiraya, alam ko. Hindi ko gustong maging ganito. Ang sabi ko ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Hindi ko gustong lumaban. Hindi ko gustong patunayan sa kahit kanino kung sino ako. Gusto ko lang maging nanay. Gusto ko lang alagaan ang anak natin. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin at sa mga sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang lalaking natatakot sa kanyang ina. Hindi na siya ang lalaking nagtatago sa likod ng mga anino. Hiraya, ang sabi niya ang kanyang boses ay matatag. Kung hindi natin ito haharapin ngayon, habang buhay tayong magtatago. At hindi ko gusto iyon para sa'yo, para sa anak natin. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa akin. Hindi ko gusto na lumaki ang anak natin na natatakot. Hindi ko gusto na matuto siyang magtago. Gusto ko na ipakita sa kanya na kaya nating manindigan. Na kaya nating lumaban para sa tama. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin, parang sikat ng araw na bumubutas sa ulap. Kaya natin ito, Hiraya, sabay. Naramdaman ko ang isang sipa mula sa aking tiyan, parang sumasang-ayon sa kanyang mga salita. Ang isang ngiti ay pumunit sa aking mga labi sa kabila ng mga luha. Sige ang bulong ko, haharapin natin ito. Ngunit bago pa man namin may sagawa ang aming plano, isang boses mula sa TV ang pumuno sa apartment. Breaking news mula sa Salinlahi Tower. Ang screen ay nagpakita ng isang marangyang conference room puno ng mga mamamahayag. At sa harapan nakaupo ng buong dignidad ang biyenan ko. Si Doña Marikit Alon. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang damit ay mamahalin, ang kanyang ngiti ay perpektong kalkulado. Sa likod niya nakasabit ang malaking logo ng Salinlahi Corporation. Kami po ay naghahanda para sa pagdating ng bagong tagapagmana ng pamilya Alon. Ang boses niya ay matamis, puno ng huwad na pagmamahal. Ang aking manugang na si Hiraya ay nasa mabuting kalagayan at kami ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Ang aking mga kamay ay nanigas. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ang pamilya Alon ay palaging naninindigan sa mga halaga ng pagkakaisa at pagmamahal. Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa camera. At kami ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin sa panahong ito ng pagdiriwang. Pagdiriwang, ang bulong ko, ang aking boses ay puno ng pait. Pagdiriwang habang sinisira niya ang buhay ko. Nakita ko sa screen ang mga mamamahayag na ngumingiti, ang mga camera na kumukuha ng bawat salita niya. Ang bawat pangungusap ay parang lason matamis sa labas na kamamatay sa loob. Ang tanging hangad namin ay ang kaligayahan ng aming pamilya. Ang sabi niya, ang kanyang mga kamay ay nakaayos sa mesa, ang kanyang mga daliri ay naglalaro, isang ugali na nakita ko ng maraming beses. At kami ay nagtitiwala na ang Diyos ay may magandang plano para sa aming lahat. Gani ang aking boses ay matigas. Ginagawa niya akong tanga sa harap ng buong mundo. Tumayo si Isagani, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen. Alam ko, pinapalabas niya akong isang masayang manugang na naghihintay ng kanyang anak, habang sa likod sinisira niya ang lahat ng pinaghirapan ng aking ina. Ang sabi ko, ang aking mga kamay ay nanginginig. Kung magsasalita ako, magmumukha akong ingrata. Kung mananatili akong tahimik, mananalo siya. Ang screen ay nagpakita ng mga larawan ng pamilya Alon, mga lumang litrato, ng mga masasayang sandali, mga peking ngiti, mga itinagong sikreto. Ang bawat larawan ay parang kutsilyo sa aking puso. Kailangan nating kumilos. Ang sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ngayon, tumingin sa akin si Isagani, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Anong gagawin natin? Ang aking isipan ay tumatakbo. Ang bawat option ay may kahihinatnan, ang bawat desisyon ay may presyo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, hindi ako maaaring manatiling tahimik. Tatawagan ko si Attorney Ramon. Ang sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Magkakaroon tayo ng sariling press conference. Ang mga mata ni Isagani ay lumawak. Hiraya, hindi ko siya aatakihin, Gani. Ang sabi ko, ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking tiyan. Hindi ko siya pupunahin. Hindi ko sasabihin ang mga kasinungalingan niya.
Ipapakita ko lang ang totoo. Ipapakita ko kung sino talaga ako. Pero, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Paano kung hindi ka paniwalaan? Paano kung baligtarin ka nila? Hindi mahalaga kung paniwalaan nila ako. Ang sabi ko, ang aking mga mata ay nagtitig sa kanya. Ang mahalaga ay hindi ako magtatago. Ang mahalaga ay ipakita sa anak natin na kaya nating manindigan. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga kamay ay hinawakan ang aking mukha. Kakayanin natin ito, ang bulong niya, sabay. Tumango ako, ang aking puso ay puno ng takot ngunit puno rin ng pag-asa. Sabay, ang hapon ay lumipas na parang isang panaginip. Tumawag ako kay Attorney Ramon at sa loob ng ilang oras ang lahat ay nakaayos na. Ang press conference ay nakatakda para bukas ng umaga sa isang maliit na venue sa Maynila, malayo sa mga anino ng Salinlahi Tower. Umupo ako sa aming maliit na kama, hawak ang isang lumang photo album. Ang mga larawan ng aking ina, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga pangarap. Ang bawat pahina ay parang paalala kung bakit ko ito ginagawa. Mommy, ang bulong ko, ang aking mga daliri ay humahaplos sa kanyang mukha sa larawan. Sana nandito ka, sana nakikita mo ako. Ang isang luha ay bumagsak sa pahina at mabilis kong pinunasan ito. Hindi ako maaaring umiyak. Hindi ngayon. Ngunit bago pa man ako makatulog, ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang numero na hindi ko kilala. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang sinasagot ko ang tawag. Hello? Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng ilang segundo. At saka isang boses matanda, puno ng taon, puno ng sakit. Hiraya, anak. Ang aking hininga ay naputol. Ang boses ay pamilyar ngunit hindi ko ito matukoy. Sino po ito? Hiraya, ako si Lola Ising, kapatid ng iyong ina. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. May kailangan kang malaman bago ka humarap sa publiko. Ang katahimikan sa kabilang linya ay parang walang katapusan. Ang boses na iyon, matanda garalga ngunit may kakaibang bigat, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Lola, Ising, siyang bulong ko, ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Kapatid ng aking ina, o anak, ang kanyang boses ay puno ng emotion. Alam kong marami kang tanong, ngunit hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan. Kailangan kitang makita bago ka humarap sa publiko bukas. Tumingin ako kay Isagani, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Saan po tayo magkikita? May maliit na tsahan sa may Quiapo, ang tawag ay tahanan ng tsa. Bukas ng alas 6 ng umaga. Pumunta ka ng mag-isa. Pero, Hiraya, ang kanyang boses ay naging seryoso. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa ibang tao. Ito ay para sa iyo lamang. Mangyaring magtiwala ka sa akin. Ang tawag ay naputol. Tumitig ako sa telepono, ang aking isipan ay tumatakbo. Sino si Lola Ising? Bakit ngayon lamang siya nagpakita? Lumapit si Isagani, ang kanyang kamay ay humahaplos sa aking balikat. Kilala mo ba siya? Umiling ako. Hindi. Hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Hindi ko alam na may kapatid pala ang aking ina. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip. Hindi ako makatulog, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Sino ang babaeng ito? Bakit ngayon lamang siya nagpakita? At ano ang kailangan kong malaman? Kinabukasan alas 6 ng umaga, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng maliit na tsahan sa Quiapo. Ang lugar ay lumapuno ng kasaysayan, ang amoy ng tsa at lumang kahoy ay bumabalot sa akin habang pumapasok ako. Sa isang sulok nakaupo ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puti na, ang kanyang mga mata ay halos mabulag na, ngunit ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng simpleng bestida, ngunit may kakaibang dignidad sa kanyang pagkakaupo. Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Lumapit ka, anak. Umupo ako sa harap niya, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Lola Ising, hindi ko alam na mayroon pala akong tiyahin. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Alam ko, anak, at pinagsisisihan ko na hindi ako nagpakita ng mas maaga. Ngunit may mga dahilan ako, mga dahilan na kailangan mong malaman bago ka humarap sa publiko. Kumuha siya ng isang lumang album mula sa kanyang bag, ang mga pahina ay dilaw na sa edad. Binuksan niya ito, ang mga larawan ay nagpapakita ng dalawang magandang babae, ang isa ay ang aking ina at ang isa pa ay si Lola Ising noong bata pa sila. Ang iyong ina at ako ay nagtayo ng kwidiwata upang tulungan ang mga mahihirap.
Ang sabi niya, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga larawan. Ngunit may isang babae na gustong agawin ito, si Marikit Alon. Ang aking puso ay tumigil. Doña Marikit, tumango siya, ang kanyang mga mata ay nagsisilabasan ng apoy. Noong panahong iyon, siya ay isang negosyante na gusto lamang kumita. Tinawag niya kaming mga walang kwentang charity workers. Sinubukan niyang sirain tayo, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang isara ang Kwidiwata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabaliktad ang mga pahina. Ngunit nabigo siya. Ang iyong ina ay matalino, mas matalino kaysa kay Marikit. Naligtas natin ang Queen, ngunit may halaga ito. Ang iyong ina ay nagkasakit dahil sa stress at ilang taon lamang ang lumipas siya ay umalis. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Noong mamatay ang iyong ina, sinumpa ko na poprotektahan ang Kwidiwata mula kay Marikit. Ngunit hindi ko inaasahan na ikakasal ka sa anak niya. Ito ay isang malaking pagkakamali, Hiraya. Ang aking dibdib ay sumikip. Kaya, ang aking kasal kay Gani, ito ba ay bahagi ng plano niya? Tumingin sa akin si Lola Ising, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Hindi ko alam, anak, ngunit alam ko na si Marikit ay hindi tumitigil. Noong nalaman niyang ikaw ang tagapagmana ng Queen, nakita niya ang pagkakataon na kontrolin ito sa pamamagitan ng iyong kasal sa kanyang anak. Ang aking mga luha ay bumagsak. Paano ko malalaman kung mahal talaga ako ni Gani o kung bahagi lang siya ng plano ng kanyang ina? Lumapit si Lola Ising, ang kanyang mga kamay ay hinawakan ng aking muka. Anak, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa mga kilos. Panoorin mo kung paano siya kumilos sa mga susunod na araw. Iyon ang magsasabi sa iyo ng totoo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng sakit. Paano ko haharapin si Doña Marikit ngayong alam ko na ang lahat? Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Gamitin mo ang alam mo, anak. Ngunit huwag mong gamitin ito upang manakit, gamitin mo ito upang ipakita ang totoo. Ang katotohanan ay may kapangyarihan, Hiraya. At kapag ginamit mo ito ng tama, walang sinuman ang makakapigil sa iyo. Makalipas ang 2 oras, natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng salamin sa maliit na venue sa Maynila. Nakasuot ako ng aking paboritong kulay, ang kulay na mahal ng aking ina, isang magandang kulay asul na damit na nagpapakita ng aking dignidad. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang inaayos ko ang aking buhok. Ang mga salita ni Lola Ising ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa mga kilos. Kaya mo to. Nandito ako. Tumingin ako sa salamin at nakita ko si Isagani na nakatayo sa likod ko. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon hindi ko alam kung ito ba ay totoo o bahagi lamang ng plano ng kanyang ina. Ganit, ang aking boses ay nag-aalangan. Alam mo ba kung bakit ako nagpakasal sa iyo? Ang kanyang mga mata ay naguluhan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi. Ang sabi ko, ang aking mga mata ay nagtitig sa kanya. Alam mo ba kung bakit mo ako minahal? O ito ba ay bahagi lamang ng plano ng iyong ina? Ang kanyang muka ay namutla. Hiraya, hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan mo. Sumagot ka, ganin, yung aking boses ay matigas. Totoo ba ang lahat ng ito? Ang pagmamahal mo sa akin, totoo ba? Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko nakita noon. Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Maaaring hindi ako perpektong asawa, maaaring nagkamali ako ng maraming beses. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo, iyan ang tanging bagay na totoo sa buhay ko. Ang kanyang mga kamay ay hinawakan ng aking muka, ang kanyang mga mata ay nagtitig sa akin. Hindi ko alam kung ano ang plano ng aking ina. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinakasalan. Ngunit alam ko na mahal kita. At handa akong patunayan ito hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng aking mga kilos. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang kanyang mga salita ay parang isang gamot sa aking sugatang puso. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang mga salita ni Lola Ising ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Panoorin mo kung paano siya kumilos. Iyon ang magsasabi sa iyo ng totoo. Tara na, ang sabi ko, ang aking boses ay matatag. Oras na. Ang venue ay puno ng mga mamamahayag.
Ang mga camera ay kumikislap, ang mga mikropono ay nakaabot sa akin. Ang bawat hakbang ko ay parang isang paglalakbay mula sa kadiliman ng mga kasinungalingan patungo sa liwanag ng katotohanan. Umakyat ako sa entablado, ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking tiyan, ang aking anak, ang aking lakas. Tumingin ako sa mga tao, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-usisa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang aking boses ay malinaw, matatag. Ako po si Hiraya Dalisay Alon. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang asawa ni Isagani Alon. Ngunit ngayon gusto kong ipakilala ang aking sarili sa ibang paraan. Ako po ang tagapagmana at kasalukuyang pinuno ng Kwidiwata. Ang bulong ng mga mamamahayag ay bumalot sa venue. Ang mga camera ay kumikislap, nang mas mabilis ang mga tanong ay sumabay sa hangin. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang aking pagkakakilanlan, ang pagpapatuloy ko. Itinago ko ito upang protektahan ang gawain ng aking ina, ang gawaing sinimulan niya, upang tulungan ang mga mahihirap, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang mga nakalimutan ng lipunan. Ang aking mga mata ay naghanap sa karamihan, at nakita ko si Isagani na nakatayo sa gilid, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ngunit ngayon, hindi na ako maaaring manatiling tahimik. Hindi na ako maaaring magtago. Dahil ang aking anak, ang anak na dinadala ko, ay nararapat na malaman ang katotohanan. Ang katotohanan na ang kanyang lola ay hindi ang babaeng ipinapakita sa publiko. Ang mga bulong ay tuminding, ngunit ako ay nagpatuloy. Ang Kwidiwata ay hindi lamang isang charity organization. Ito ay isang pangako ng aking ina sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga nawalan ng pag-asa. At ako ay narito ngayon upang sabihin sa inyo na ang pangakong iyon ay buhay pa. Ang pangakong iyon ay mananatiling buhay. Sa sandaling iyon, ang mga pintuan ay bumukas at pumasok si Doña Marikit. Ang kanyang presensya ay parang isang bagyo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang mga mamamahayag ay napalingon sa kanya, ang mga camera ay lumipat ng direksyon. Huwag kayong maniwala sa babaeng ito. Ang kanyang boses ay matalim, puno ng lason. Siya ay sinungaling, sinisira niya ang pangalan ng aming pamilya. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi ako nagpatalo. Tumingin ako sa kanya ng diretso, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Donya, alam ko po ang lahat, ang aking boses ay kalmado, matatag. Alam ko ang tungkol sa plano ninyo mula 20 taon na ang nakalipas hanggang sa waiver na pinirmahan ko. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga daliri ay naglalaro, ang ugali na nakita ko ng maraming beses. Alam ko na sinubukan ninyong sirain ang Kwidiwata noong panahon ng aking ina, ang pagpapatuloy ko. Alam ko na ginamit ninyo ang aking kasal upang kontrolin ito mula sa loob. At alam ko na ang waiver na pinirmahan ko, ang waiver na dapat ay magbibigay sa inyo ng control, ay hindi wasto. Ang mga bulong ay tumindi. Ang mga camera ay kumikislap ng mas mabilis. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakatutok kay Doña Marikit. Paano? Ang kanyang boses ay nanginginig. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman ang sagot ko. Ang mahalaga ay alam ko na. At ngayon alam na rin ng lahat. Sa sandaling iyon, si Isagani ay tumayo sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay hinawakan ng aking kamay, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Mga kababayan, ang kanyang boses ay malinaw, matatag. Ako po si Isagani Alon, at nais kong sabihin sa inyo, ang aking asawa ay nagsasabi ng totoo, at ako ay lubos na nagmamalaki sa kanya. Ang mga mata ni Doña Marikit ay napuno ng sakit at galit. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Gani, paano mo magagawa ito sa akin? Hindi ko kayo kayang panindigan, ina. Ang sagot ni Isagani, ang kanyang boses ay matatag. Hindi kapag alam kong mali ang inyong ginagawa. Hindi kapag alam kong sinisira ninyo ang babaeng mahal ko. Ang katahimikan ay bumalot sa venue. Ang lahat ay naghihintay, ang lahat ay nanonood. At saka ngumiti si Doña Marikit, ngunit hindi ito isang ngiti ng pagkatalo. Ito ay isang ngiti ng isang taong may itinatago. Kung gayon, ang kanyang boses ay malamig. Kailangan kong ipakita sa inyong lahat ang totoo tungkol sa babaeng ito. Ang kanyang kamay ay pumasok sa kanyang bag at inilabas ang isang lumang sobre. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ito at inilabas ang isang lumang larawan. Tingnan ninyo ito. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Ang larawan ay ipinakita sa mga camera.
ang aking puso ay tumigil. Sa larawan nakita ko ang aking ina bata pa maganda puno ng buhay. Ngunit sa tabi niya may isang lalaki na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng aking ina, ang kanyang ngiti ay pamilyar, masyadong pamilyar. Sino? Sino yan? Ang bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Tumingin sa akin si Doña Marikit, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Iyan ang ama mo, Hiraya, ang ama na hindi mo nakilala, ang ama na itinago sa iyo ng iyong ina. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Pasensya na sa lahat. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang isang banayad na ulan, hindi masakit ngunit sapat upang basahin ang lahat ng sugat na matagal nang natuyo. Si Doña Marikit, ang babaeng minsan kong itinuring na kaaway, ay nakatayo sa pintuan ng aking silid sa ospital. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha-luha na hindi ko akalaing kaya niyang iluha. Ngunit bago pa man dumating ang sandaling iyon, 3 buwan ang lumipas mula sa araw na ang mundo ko ay niyanig ng larawang iyon. Ang larawan ng aking ina at ng lalaking iyon. Ang lalaking nakita ko sa press conference, ang lalaking sinabi ni Doña Marikit na ama ko. Ang katotohanan na natuklasan namin ni Isagani sa mga sumunod na linggo ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ko. Ang lalaki sa larawan ay si Manuel Dalisay, ang kapatid ng aking ama, ang aking tiyuhin na namatay bago pa ako ipanganak. Ang aking ina ay hindi nagtago ng isang kahiyahiyang sikreto. Siya ay nagtago ng isang alaala ng isang kapatid na namatay sa isang aksidente, isang lalaking naging matalik na kaibigan ng aking ama. Ang larawan ay kuha sa kanilang kasal 1 taon bago ako ipinanganak. At si Doña Marikit sa kanyang desperasyon ay ginamit ang larawang iyon upang sirain ako. Ngunit ang kanyang plano ay nabigo. Ang katotohanan ay lumabas sa pamamagitan ni Lola Ising na nagtago ng mga liham ng aking ina at sa pamamagitan ng mga testigo na handang magsalita. Ang tapduan sa linlahi ay unti-unting gumuho, ang mga utang ay lumitaw, ang mga kasosyo ay umalis. At si Doña Marikit, ang babaeng minsang humawak ng kapangyarihan, ay naiwang mag-isa. Ngayon siya ay nakatayo sa harap ko, hawak ang aking anak na lalaki. Hiraya, ang kanyang boses ay paus, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang maliit na katawan ni Lakas. Pasensya na sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyong pamilya. Ang aking puso ay puno ng magkahalong damdamin. Ngunit nang makita ko ang paraan ng paghawak niya kay Lakas, ang paraan ng pagyakap niya sa kanya, na parang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo, isang bagay sa akin, ang lumambot. Alam ko po, ang bulong ko, ang aking boses ay mahina. Alam ko na hindi madali para sa inyo ang pumunta dito. Hindi madali. Ang pag-amin niya, ang kanyang mga mata, ay hindi lumalayo kay Lakas. Ngunit kailangan ko. Kailangan kong makita ang apo ko. Kailangan kong humingi ng tawad hindi lamang sa iyo kundi sa iyong ina na hindi ko na kayang humingi ng tawad ng personal. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Si Isagani na nakatayo sa aking tabi ay hinawakan ng aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Gusto niyo po bang buhatin siya? Ang tanong ko, ang aking boses ay mahina. Ang mga mata ni Doña Marikit ay napuno ng luha. Maaari ba? Tumango ako. At sa unang pagkakataon, gumiti si Doña Marikit, hindi ang ngiting puno ng lason na lagi kong nakikita, kundi isang ngiti ng isang lola na hawak ang kanyang apo sa unang pagkakataon. Lakas niyang bulong niya, ang kanyang mga daliri ay marahan na humaplos sa pisngi ng sanggol. Lakas Dalisay Alon, isang pangalan na puno ng pag-asa. Galing po sa aming 2 pamilya, ang sabi ko, ang lakas ng Dalisay at ang pag-asa ng Alon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at panghihinayang. Sana ginawa ko ang lahat ng iba. Sana nakilala kita ng mas maaga. Sana nakita kita hindi bilang isang banta, kundi bilang isang anak. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko alam kung handa na akong patawarin siya ng buo. Ngunit sa sandaling iyon, nang makita ko siyang hawak ang aking anak, naramdaman ko na ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay sa isang iglap, ito ay isang proseso. Isang paglalakbay. Hindi pa huli ang lahat, Donya, ang sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi pa huli ang lahat upang magsimula muli. 6 na buwan ang lumipas. Ang aming maliit na bahay sa tabi ng dagat ay tahimik malayo sa ingay ng Maynila. Ang mga bintana ay bukas, ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng maalat na tubig. Sa labas naririnig ko ang tawa ni Lakas, ang kanyang maliit na katawan
ay tumatakbo sa buhangin hinahabol ang mga alon. Lakas, huwag kang lalayo. Ang sigaw ni Isagani, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Tatay, tingnan mo isang kabibe. Ang sigaw ni Lakas, ang kanyang maliit na kamay ay may hawak na isang kulay rosas na kabibe. Ngumiti ako, ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Ito ang buhay na hindi ko akalaing makakamit ko, isang buhay na malayo sa mga anino ng nakaraan. Hiraya, ang boses ni Isagani ay lumapit sa akin. Ano ang iniisip mo? Tumingin ako sa kanya, ang aking asawa, ang lalaking natutunan kong mahalin ng mas malalim sa bawat araw. Iniisip ko lang kung gaano tayo kalayo na. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang kamay ay hinawakan ng akin. Malayo ngang ang bulong niya, at hindi ko ito kayang gawin nang wala ka. Gani, ang sabi ko, ang aking ulo ay sumandal sa kanyang balikat. Alam mo, minsan ang liwanag ay dumarating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Hinawakan niya ang aking muka, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa akin ng may pagmamahal. At ikaw ang liwanag ko, Hiraya. Ikaw at ang anak natin. Sa labas naririnig ko ang tawa ni Lakas, ang kanyang mga paa ay tumatakbo sa buhangin, ang kanyang mga kamay ay may hawak na mga kabibe. At sa malayo nakita ko ang isang pamilyar na figura na papalapit. Si Doña Marikit. Ang kanyang buhok ay mas maputi na, ang kanyang mga hakbang ay mas mabagal. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata na minsang puno ng galit at kapangyarihan, ay ngayon ay puno ng init. Lola, Lola, ang sigaw ni Lakas, ang kanyang maliit na katawan ay tumatakbo papunta sa kanya. Ang aking apo. Ang bulalas ni Doña Marikit, ang kanyang mga braso ay bumukas upang yakapin si Lakas. Ano ang dala mo sa akin ngayon? Isang kabibe para sa inyo. Ang sabi ni Lakas, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Para sa akin, ang sabi ni Doña Marikit, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Salamat, apo, itatago ko ito sa aking puso. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hiraya, salamat sa pagpapahintulot sa akin na maging bahagi ng buhay ninyo. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kapangyarihan. Lumapit ako sa kanya, ang aking kamay ay hinawakan ng kanyang balikat. Ang pamilya, yung sabi ko, ay hindi perpekto, ngunit ito ay atin, at yan ang mahalaga. Niyakap niya ako, isang yakap na puno ng taon, ng sakit, panghihinayang at pag-asa. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang pagpapagaling ay posible. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lakas sa kanyang kama, nakaupo ako sa tabi ng bintana nakatingin sa mga bituin. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan, isang maindayog na awit na nagpapakalma sa aking isipan. Hiraya, ang boses ni Isagani ay lumapit sa akin. Hindi ka pa natutulog. Hindi pa tiyong bulong ko. Iniisip ko lang ang aking ina. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang kamay ay hinawakan ng akin. Miss mo siya. Okay ang pag-amin ko. Ngunit hindi sa malungkot na paraan. Sa paraang puno ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makakamit ang lahat ng ito. Hindi ko makikilala ang aking sarili. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang iyong ina ay isang mabuting babae, Hiraya. Itinuro niya sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Oo, ang sabi ko, ang aking mga mata ay napuno ng luha. Itinuro niya sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa pagmamahal na ibinibigay natin sa iba. Tumingin ako kay Isagani, ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Alam mo, Gani, noong una akala ko ang pagiging tagapagmana ng Kwidiwata ay isang pasanin. Isang responsibilidad na hindi ko hiniling. Ngunit ngayon naiintindihan ko na ito ay isang biyaya. Isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang gawain ng aking ina upang magbigay liwanag sa mga nangangailangan. Hinawakan niya ang aking muka, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa akin ng may pagmamahal. At gagawin natin ito ng magkasama, Hiraya. Ikaw, ako at si Lakas. Ngumiti ako, ang aking puso ay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Oo, nang magkasama. Tumingin ako sa labas sa mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Ang mga alon ay patuloy na humahampas, isang walang hanggang awit ng buhay at pagbabago. Ang tunay na tagapagmana, ang bulong ko, ang aking boses, ay puno ng karunungan na natamo ko sa pamamagitan ng sakit at paghilom, ay hindi ang nagmana ng kayamanan, kundi ang nagmana ng liwanag na kayang magbigay liwanag sa iba. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ng aking ina, hindi bilang isang multo,
kundi bilang isang gabay. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga turo, ang kanyang pagmamahal, lahat ng ito ay buhay sa akin at sa aking anak at sa lahat ng taong naantig ng Kwidiwata. Ang liwanag ay nagtagumpay. At ako si Hiraya Dalisay Alon ay ang buhay na patunay na ang pag-ibig ay laging nananalo. Ang tunay na tagapagmana ay hindi ang nagmana ng kayamanan, kundi ang nagmana ng liwanag na kayang magbigay liwanag sa iba. Mga minamahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan si Hiraya hanggang sa huling yugto ng kanyang paglalakbay. Ang bawat hakbang niya mula sa malamig na sahig ng ospital hanggang sa mainit na buhangin ng kanyang bagong tahanan ay isang patunay na ang paghilom ay hindi dumarating ng sabay-sabay. Dumarating ito ng paunti-unti tulad ng pag-usad ng mga alon sa dalampasigan. Noong isinusulat ko ang tagpo kung saan nakatayo si Hiraya sa harap ng kanyang biyanan, hawak ang kanyang tiyan habang ang mga salita ni Doña Marikit ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Naisip ko, gaano ba talaga katagal kayang tisin ng isang tao ang sakit bago siya masira? Ngunit hindi siya nasira. Sa halip natuto siyang tumayo ng tuwid hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa buhay na kanyang dinadala. May isang bagay akong napagtanto sa pagsulat ng kwentong ito at nais kong ibahagi ito sa inyo. Madalas nating iniisip na ang pagiging mabuting anak, mabuting asawa, o mabuting manugang ay nangangahulugan ng pagtitiis, ng pag-unawa, ng pagpapakumbaba. Ngunit ang totoo, at ito ang itinuro sa akin ng kwento ni Hiraya, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang pagkilala kung kailan sapat na ang ating pagtitiis. Hindi natin kailangang sunugin ang ating sarili upang magbigay liwanag sa iba. Ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang tanggapin ang lahat ng pagmamaltrato. Ito ay nangangahulugang panindigan ang ating dignidad habang pinipili pa ring magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang desisyon na huwag hayaan ang sama ng loob na magnakaw ng ating kapayapaan. Nas kong itanong sa inyo mga kaibigan sa inyong buhay, mayroon din ba kayong kinakaharap na sitwasyon kung saan kayo ay pinipiling manahimik na lamang upang maiwasan ang gulo? Saan kayo nakikinig ngayon sa inyong opisina, sa inyong kwarto, habang naghihintay ng masasakyan? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa katayuan ni Hiraya? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section dahil dito sa ating komunidad, mayroon tayong isa't isa. At kung mayroon kayong kakilala na dumadaan sa katulad na pagsubok, ishare ninyo ang kwentong ito sa kanila, baka ito ang liwanag na kailangan nila ngayon. Naway samahan kayo ng kapayapaang natagpuan ni Hiraya at naway lagi ninyong tandaan na kayo rin ay may kakayahang magbigay liwanag, hindi sa pamamagitan ng pagsisilbi sa lahat, kundi sa pamamagitan ng pagiging tapat sa inyong sarili. Ang tagapagmana ng liwanag. Ang kwentong ito ay isinulat bilang inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng mga taong dumaan sa katulad na pagsubok para sa lahat ng naghahanap ng lakas upang ipaglaban ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Paalala lamang, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay likha ng imahinasyon, hindi naglalayong manghusga o umatake kanino man. Ang layunin nito ay magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang kwentong ito ay isang orihinal na likha, maingat na inedit at nirepaso at buong karapatan ng kanyang may-ari. Mangyaring huwag i-re-upload ng walang pahintulot.